Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 611 hanggang 620. Ang dakilang security guard. Kabanata 611 muling nagbubukas ang Dragon Gate. Isang isla na nababalot ng asol na tubig ang lumitaw sa paningin ng lahat, malaki at berde hanggang sa abot ng kanilang makakaya. Ang pinakamataas na gusali sa isla ay isang 5 palapag na istruktura na nakakonekta sa isang malawak na lupain na may mga swimming pool, fountain, at maging mga artificial na talon. Ang lugar na ito ay isang natural na oxygen bar sa ibabaw ng karagatan. Nagustuhan ito ng lahat dahil malayo ito sa ingay at kalokohan ng lungsod, na nagbibigay ng pakiramdam ng kalayaan at kaganhawahan. Pagkababa, sina Yusuf Zoc, Jerome Hart, at Flor Carson, bukod sa iba pa, ay pumasok sa bar ng estate upang ipagpatuloy ang kanilang naunang pag-uusap. Matagumpay na na-brainwash ni Jerome Hart sina Dream Morrow, Flor Carson, at ang iba pa upang maniwala na hindi na sapat ang makamundong mundo, kaya hinanggad nila ang pakikipagsapalaran at galugarin ang mga hindi kilalang mundo. Ang unang senaryo na nabanggit ko ay tungkol sa hindi muling pagbubukas ng Dragon Gate Passage. Dapat nating itatag ang ating sariling impluwensya, buuin ang ating imperyo ng kayamanan, at isang kakilakilabot na secret armed guard. Kaya, kapag tayo ay tumanda at nagkaroon ng mga anak at apo, maaari na nilang tamasahin ang mga bunga ng teritoryong itinatag natin para sa kanila, aniya. Ang pangalawa ay kung sakaling biglang magbukas muli ang Dragon Gate sa loob ng ilang taon o kahit mahigit isang dekada, ano na pagkatapos? Patuloy niya. Ang plano ko ay samantalahin namin ang pagkakataong pumasok, lumipat kasama ang aming buong pamilya. Nananaginip ka ba? Umiling si Yusuf Zoc. Ang pagbukas ng Dragon Gate ay nangangailangan ng kabilang panig na buksan ang pinto, at saka lamang makapasok ang mga taong may Dragon Gate Order. Kahit pa lahat tayo ay may Dragon Gate Order at makapasok, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagpasok? Hindi pa ako kasama, isipin mo rin ikaw at ang Faye mo, kung hindi ako nagkakamali, si Faye yung tipo ng babaeng may mahusay na talento sa cultivation. Kung dadalhin mo siya rito, maniniwala ka ba na may kukuha sa kanya para sa dual cultivation? Tanong niya. Hindi ko pa naisip yan. Nahihiyang sabi ni Jerome Hart. Bukod pa rito, kung tunay na bubuksan muli ang Dragon Gate, ang mga papasok ay walang dad ang mga pinakadakilang eksperto, at tiyak na pupunta sila para patayin ako. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ko kayo pinaalis noong nakaraang taon. Sa totoo lang, hanggang sa puntong ito, takot pa rin ako, nag-aalala na baka may biglang sumulpat mula roon. Siyempre, kung isa akong nag-iisang lobo na walang kasamang iba, wala akong matatakot, pero mayroon akong ama, kapatid na babae, sina Jaeyeon, Luis, Little Liang, Ariel, Mia, at Little Lu, hindi ko sila kayang iwan o iwan sa puso ko, kaya naman naging puno ng pag-aalinlangan ang nakaraang taon para sa akin. Ang sinasabi mo ay ang paggawa ng mga plano para sa parehong sitwasyon, sa tingin mo ba ay nagpakasaya lang ako nitong nakaraang taon? Isa lamang ang islang ito sa mga posibleng santuwaryo ko. Bumili na rin ako ng mga ari-arian sa UK, Middle East, at Indonesia. Tulad ng sabi nila, ang isang matalinong kuneho ay may 3 lungga. Ang mga lugar na ito ay maaaring maging aking mga kanlungan sa hinaharap. Sinabihan ko rin sila na maglaan ng 10 taon para simulan ang kanilang mga negosyo, gawin ang mga bagay na gusto nila, pero pagkatapos ng 10 taon, kailangan nila akong pakinggan, dahil gusto ko silang dalhin sa isang lugar na walang nakatira para mamuhay ng liblib. Kaya, kahit na muling magbukas ang Dragon Gate at dumating ang mas maraming master, kung hindi nila ako mahanap, ang kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi ko kailanman pinangarap na makapunta sa Dragon Gate World. Duwag ako sa puso, ang gusto ko lang ay mamuhay ng simple kasama ang aking asawa at mga anak. Hindi ko talaga gusto ang mundo ng mga espada at labanan. Siyempre,
Kung talagang gusto mong pumunta sa Dragon Gate World, hindi kita tututulan, dahil sarili mong desisyon iyon, pero nakakalungkot, winasak ko na ang Dragon Gate, kaya kailangan mo munang magtago, sabi ni Yusuf Zok, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakitang galing pala kay Ross Trujillo. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Ross sa kanya sa buong taon, at ang kanyang antas ng cultivation ay umabot na sa avoiding late period. Babaeng bayaw, may nangyaring insidente. Pagkakonekta agad ng tawag, sinenyasan ni Yusuf Zok sina Jerome Hart at Flor Carson na tumahimik, habang nakangiting tinanong din niya, anong nangyari? Muling bumukas ang Dragon Gate Passage. Ano? Biglang tumayo si Yusuf Zok, na parang hindi niya naintindihan, habang sina Jerome Hart, Flor Carson, at ang iba pa ay hindi rin makapaniwalang tumayo. Kahapon lang, bumukas ang bundok ng Dragon Head, at may puting liwanag na sumisinag palabas. Tapos, nag-aalalang tanong ni Yusuf Zok. Kung gayon, walang nun, puting liwanag lang ang meron, pero walang lumabas. Paano mo nalaman na walang lumabas? Pamimilit ni Yusuf Zok. Nandito lang ako noon. 2 buwan na kami ni Felicity sa Dragon Head Mountain. Simula nang mawala ang pinuno ng koponan noong nakaraang taon, nagtalaga na ang amo ng mga tao para magbantay dito, na may mga rotasyon kada 3 buwan. Pumunta ako rito 2 buwan na ang nakakaraan ng paikot-ikot, kaya nasaksihan ko ang pagbuka ng bundok at ang puting liwanag na tumatagos, na parang may pintuan, pero walang lumabas. Bumukas ang tarangkahan, pero walang lumabas. Naiwan si Yusuf Zok na nakanganga sa pagkamangha. Ano ang sitwasyong ito? Oo, wala talagang lumabas. Gayunpaman, naiulat ko na ito. Pinamumunuan na ngayon ng amo ang mga tao rito. Pinag-isipan ko pa rin at napagdesisyonan ko pa ring sabihin sa iyo. Dapat ay handa ka na. Nakuha ko. Manatiling nakikipag-ugnayan, ibaba ko na ang tawag. Agad na pinatay ni Yusuf Zok ang tawag at saka bumaling kina Jerome Hart, Flor Carson, at sa iba pa. Narinig mo ba yon? Muling bumukas ang Dragon Gate, ngunit walang lumabas. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, ano kaya ang dahilan? Hindi ba't sinabi na para mabuksan ang Dragon Gate, ang kabilang panig ang kailangang magsimula nito? Bakit naman ito bumukas nang walang dumaan? Magandang balita, kamangha-manghang balita. Aalis na kami ni na Yusuf, Faye Webb. Kahit anong mangyari, pupunta kami ni Faye Webb sa Dragon Gate World. Ito ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay. Mga kasama, wala akong pakialam sa iniisip ninyong lahat, pero kahit 100 taon mula ngayon, kapag kayo ay namamatay na, nandito pa rin ako sa Dragon Gate World at nasisiyahan sa piling ng mga kababaihan. Kaya, magdesisyon ka na. At saka, tungkol sa mga dibidendo ng pondo, walang sino man ang humahawak sa mga ito, ha? Sino ang nakakaalam, kung hindi ako makakarating doon, baka bumalik ako, at ayokong maging pulubi pa. Palam. Matapos magbitaw ng ilang salita, humakbang si Jerome Hart ng ilang hakbang, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, Yusuf, maghahanap ako sa unahan mo. Isaalang-alang mo ito para sa iyong sarili. Aalis muna ako. Mag-ingat kayong lahat. Pagkasabi niya ay umalis na ang lalaki. Kumusta ka naman? Ano ang desisyon ninyo? Tanong ni Yusuf Zok kina Flor Carson at sa iba pa. Ayokong pumunta kahit saan sa ngayon, sabi ni Flor Carson nang nakangiti at umiling, hindi niya isasama ang kanyang asawa at mga anak sa isang pakikipagsapalaran. Boss, gusto ko lang tingnan. Lumapit si Isaac Quintana kay Yusuf Zok, huminga ng malalim at sinabing, nag-iisa lang ako, saan man ako magpunta ay nasa bahay ako. Sasama rin kami, lumapit din sina Uriel Arellano, Gray Petty, Peeler, Mia, at Anais Dillon at sinabing. Kung gayon, mag-ingat ka at mag-ingat. Mabigat ang puso ni Yusuf Zok dahil alam niyang ang pamamaalam na ito ay maaaring panghabang buhay. Bro, aalis na kami. Binigyan ng grupo si Yusuf Zok ng isang sulot gamit ang kamao, namumula ang mga mata, at umalis. Dream Morrow, kumusta ka naman? Ano sa tingin mo? Pagkatapos ay bumaling si Yusuf Zok sa Dream Morrow. Hindi ako pupunta kahit saan, hehe. Umiling si Dream Morrow. Sige, kung ganoon, kayong dalawa na ang bahala dito.
Ako mismo ang maghahatid sa kanila papunta sa Dragon Gate. Nagpa siya si Yusuf Zoc na personal na sunduin sina Jerome Hart at ang iba pa papunta sa Dragon Gate. Gusto rin niyang tingnan ang Dragon Gate, para makita mismo kung ano ang sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 612 Mag-ingat. Sa totoo lang, naunawaan ng mabuti ni Yusuf Zoc si Jerome Hart at ang iba pa. Bata pa sila noon, nag-iisa sa mundo, walang gusot, kaya saan man sila magpunta ay parang nasa bahay lang sila. Bukod dito, ang mga kabataan ay likas na puspos ng diwa ng pakikipagsapalaran, at ang pang-akit ng isang mahiwagang at hindi kilalang mundo ay kahanga-hanga. Kahit si Yusuf Zoc mismo ay papasok sana ng walang pag-aalinlangan kung hindi lang dahil sa dami ng kanyang mga pangako. Sa kasamaang palad, hindi ito isang opsyon para sa kanya, kung aalis siya, sino ang mag-aalaga sa kanyang tahanan? At tiyak na hindi niya isasama ang buong pamilya niya sa isang pakikipagsapalaran. Ligtas ang isla, pinapatrolya ng mga bangka, binabantayan ng pinakamakapangyarihang Skyward Security Team, at maging ang mag-asawang Dogan na si Sofia, at 2 helicopter na nakahanda sa lahat ng oras. Kung may sino mang ekspertong makatapak sa isla, agad na itataboy ng security team ang mga VIP. Iniiwan ko na sa mga kamay mo ang kaligtasan ng bahay na ito. Pahabain pa ninyo ng kaunti ang pagpapatrolya ng mga bangka, sabi ni Yusuf Zoc kay Jerome Hart at sa iba pa habang sumasakay sila sa isang helikopter, na siyang direktang nagdala sa kanila sa paliparan. Tumango si Flor Carson at sumagot, huwag kang mag-alala, marami tayong plano para makatakas. Bukod pa riyan, karagatan ito, at mayroon tayong mga tauhan ng panektik sa baybayin. Tama, sina Luciano at Alfredo Mestipon ay nasa Amazon din. Tatawagan ko sila para mag-ingat sa kanilang paligid at sa mga paligid, sabi ni Yusuf Zoc habang dinadial ang numero ni Luciano. Isang satellite phone ang kay Luciano, na pagkatapos ng ilang ring ay sinagot na. Diretso sa punto si Yusuf Zoc, may isang isla na 800 milyang nautical sa timog silangan ng Rio de Janeiro. Akin ito, nandoon ang matandang lalaki ko, si Sarah, at ang kasintahan ko. Bantayan mo sila para sa akin. Hindi ako babalik ng ilang araw. Ang matandang lalaki at si Sarah. Haha, sige, alam ko na ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, naglalaro pa nga kami ng mga pirata paminsan-minsan. Pamilyar kami sa lugar na iyan ng dagat, walang problema. Marami akong kaaway, lahat sila ay mga eksperto, kaya huwag mo itong ipagwalang bahala. Paalala ni Yusuf Zoc, huwag kang mag-alala, maski ang mga eksperto ay takot sa mga rocket launcher, pangungot siya ni Luciano. Mabuti, ibinaba ko na ang tawag, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc. Umugang ang helikopter palabas ng isla at tumungo sa paliparan ng Rio de Janeiro, kung saan agad na kinuha ang inarkilang eroplano ng kumpanya, at nagmadaling bumalik ang grupo sa kanilang bansa. Pagkalipas ng 2 araw, kinagabihan, 2 taxi ang huminto sa paanan ng Dragon Head Mountain. Pagkahinto pa lang ng mga sasakyan, agad na lumapit ang mga armadong pulis na nagsasagawa ng live fire drills at sinenyasan si Yusuf Zoc at ang kanyang grupo na umalis, dahil may isinasagawang pagsasanay militar. Alam ni Yusuf Zoc na bawal na ang mga ordinaryong tao malapit sa lugar, kaya tinawagan niya si Ross Trujillo. Ilang sandali pa, isang kotse ng cheetah ang bumaba mula sa bundok, at bumaba ang isang brigadier general at sumigaw, "Sino si Yusuf Zoc, Mr. Zoc?" "Ako yan," agad na itinaas ni Yusuf Zoc ang kanyang kamay. At sila, itinuro ng Brigadier General si Jerome Hart at ang iba pa sa tabi ni Yusuf Zoc. "Magkasama tayo. Kung gayon, sa paglalakad lang naman. Ako na ang mangganguna." Dahil wala ng lugar sa kotse, walang seremonya na pinasunod ng Brigadier General si Yusuf Zoc at ang iba pa. "Hindi na kailangan, alam na namin ang daan. Aalis na tayo," sabi ni Yusuf Zoc nang may magaan na ngiti. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri sa paa, lumipad siya palayo. "Haha, hintayin mo kami." Tumawa ng malakas si Jerome Hart at ang iba pa, pagkatapos ay mabilis na sumugod. Natulala ang Brigadier General at ang mga sundalo, habang nakamasid, na sa ilang talon, nawala na sa kanilang paningin ang grupo. "Sus Mariosep, grupo na naman ng mga kakatwa," mura ng Brigadier General.
Maya-maya pa, dumating si Yusuf Zoc sa Bunjian Valley, kung saan personal na naghihintay sa labas sina Ross Trujillo at Felicity O'Brien. Nako, anong nangyari sa inyong dalawa? Maging mga taga-bundok ka ba o ano? Sabi ni Yusuf Zoc nang makita ang hindi nag-ahit na mukha ni Ross Trujillo na may antok sa mga mata at si Felicity O'Brien na nakasuot ng sapatos na cotton at isang coat na gawa sa balat ng tupa. Mga taong taga-bundok, mas masahol pa kami kaysa sa mga taga-bundok. Subukan mong matulog sa tent ng ilang buwan dito, napakalamig ng taglamig ngayon. Malakas na bulalas ni Ross Trujillo. Hanapin mo si Devon King at bugbugin mo siya. Hindi ito makatao. Tumawa si Yusuf Zoc. Oy, mga kasama, ikinagagalak ko kayong makitang muli. Bati ni Ross Trujillo sa lahat. Kumusta ang sitwasyon sa loob? Tanong ni Jerome Hart nang maabyutan niya si Ross Trujillo. Wala pang lumalabas. Nasa isang meeting si Devon, malamang may ipapadala silang tao para tingnan ito. Gusto nyo rin bang pumasok? Tinaasan ni Ross Trujillo ng kilay. Bakit pa tayo pupunta rito kung hindi naman para pumasok? Ganti ni Jerome Hart. Mas mabuting maging handa ka nang hindi na babalik. Walang nakakaalam kung ano ang pakiramdam sa loob, babala ni Ross Trujillo. Ano man ang sitwasyon, kailangan natin itong subukan palagi, di ba? Walang pakialam na sabi ni Jerome Hart. Habang nag-uusap sila, narating nila ang pinakamalalim na bahagi ng lambak, kung saan walang natirang mga buto. Noong nakaraang taon, nilinis na ito ng Dragon Group. Pero ngayon, maraming tolda ng militar ang naitayo, kumpleto sa mga generator at mga incandescent lights. Maging ang tuktok ng bundok ay binabantayan ng mga bantay, ang lugar ay ganap na natakpan. Papasok na. Lumapit si Ross Trujillo sa isang tolda at sumigaw ng malakas. Papasukin mo si Yusuf Zoc pagdating niya. Ang pagod na boses ni Devon King ay nagmula sa loob. Itinaas ni Yusuf Zoc ang takip ng tolda at pumasok, kasunod sina Jerome Hart at ang iba pa. Maraming tao sa loob ng tolda, ngunit dalawa lamang ang nakilala ni Yusuf Zoc, sina Devon King at Whitley Ortiz. Ang iba ay mga general na nakasuot ng uniforme ng militar, na may dalang mga baril na hugis gasuklay. Ah, nandito si Yusuf, pambihirang bisita. Mahigit isang taon na kitang hindi nakikita, di ba? Sige, maupo muna kayo. Sa nakalipas na taon, nag-iiwasan sina Yusuf Zoc at Devon King, at tila may nabuo na alitan sa pagitan nila. Umupo, hindi ko kaya, pero gusto ng mga kapatid kong ito na pumasok sa Dragon Gate, at dinala ko sila rito, sabi ni Yusuf Zoc. Sabay sumenyas kina Jerome Hart at sa iba pa. Ah, at ikaw? Tanong ni Devon King, nagniningning ang mga mata. Mas gugustuhin ko pang huwag. Natatakot akong mamatay, pero hindi naman sila, kumaway si Yusuf Zoc na parang nagmamaliit. Mayroon ba sa inyo na mayroong Dragon Gate Order? Tanong ni Devon King, sabay lingon kay Jerome Hart at sa iba pa. Wala kami, pero wala ka ba niyan? Sagot ni Jerome Hart nang may mapang asar ng ngiti. Paano mo nalaman na meron ako? Tinaas ni Devon King ang kanyang mga kilay. Ibinigay sa iyo ni Yusuf Zoc ang mga iyon, hindi ba? Nagkunwaring walang alam si Jerome Hart. Talagang wala siyang ibinigay na Dragon Gate Orders. Umiling si Devon King. Boss, nakalimutan mo siguro, natatawang sabi ni Jerome Hart at saka sinabi, noong 3 ng Oktubre, 70 hanggang 80 tao ang namatay dito, at lahat ng mga taong ito ay may Dragon Gate Orders, ang ilan ay mayroon pang 2. Ang mga taong ito ay iniwan ni Yusuf Zoc para sa kapakanan ng bansa, kung hindi, dadalhin sana niya ang Dragon Gate Orders. Noong pumunta ka rito para asikasuhin ang mga bangkay mamaya, malamang ay tinanggap mo rin ang mga utos, di ba? Kaya, teknikal na, mga regalo ito mula kay Yusuf, hindi ba? Ang mga salita ni Jerome Hart ay direkta mula kay Yusuf Zoc, na nagsabi sa kanya noong nasa daan pa lamang. Si Yusuf Zoc, na naligaw sa alab ng pagpatay noong nakaraang taon, ay walang nakuha mula sa mga namatay, kahit isang piraso ng samsam, kaya alam na alam niya na maraming Dragon Gate Orders. Maaari ka naming bigyan ng Dragon Gate Orders, sabi ni Devon King, nagkibit balikat na parang hindi naman malaking bagay, pero kailangan mo muna kaming tulungan. Sabihin mo na lang. Agad na pagsang-ayon ni Jerome Hart. Bago kayo pumasok, kailangan ninyong lahat magsuot ng mga monitoring camera. Sa ganoong paraan,
malalaman naming ligtas ka, at maibabalik mo sa amin ang nasa loob. Bukod dito, kung talagang makapasok ka sa Dragon Gate World, umaasa kaming babalik ka sa lalong madaling panahon, kung maaari, para ipaalam sa amin. Dalawang maliliit na kahilingan lang ito. Hey, walang problema, natatawang sabi ni Jerome Hart at tumango bilang pagsang-ayon. Magaling, maghanda ka na. Ross, hayaan mo na ring maghanda ang ibang tao. Kung sino ang gustong pumunta, pwede ka, hindi ka namin pipigilan, sabi ni Devon King kay Ross Trujillo, sabay tingin dito ng may kahulugan. Samantala, lumapit si Yusuf Zoc kay Jerome Hart at niyakap ito ng mahigpit. Huwag kang mamatay, kung hindi ay kukunin ko ang bahagi mo sa bonus para gastusin sa mga babae. Ang lakas ng loob mo. Niyakap din ni Jerome Hart si Yusuf pabalik ng mahigpit at saka humagalpak ng tawa. Niyakap din ni Yusuf Zoc si Faye Webb, "Babe, wala akong masyadong maibibigay sa iyo, kaya kunin mo na itong maliit na bagay," sabi niya, sabay kuha ng granada na parang magic trick. Para saan? Napaatras si Faye Webb, gulat, kasama ang lahat ng nasa silid, malinaw na ang granada ay galing sa mga sundalo sa labas. Kailan ito ninakaw ni Yusuf? Itago mo iyan para pumatay o para sa isang suicide mission. Iginiit ni Yusuf Zoc na ibigay ang granada kay Faye Webb, pagkatapos ay sinuntok si Alfredo Meskipon sa dibdib, na gumanti rin ng sarili niyang suntok. Nauutol na sabi ni Luciano noon, "Boss, boss, boss, papasok lang ako para tingnan, para maging ang tagahanap ng landas. Babalik ako sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay maaari na tayong pumunta sa Dragon Gate para bugbugin ang ilang tao." Ang pag-aalaga sa sarili ang pinakamahalaga. Pagkatapos ay isa-isang sinuntok ni Yusuf Zoc sina Gray Petty, Uriel Arellano, Isaac Quintana, at Anais Dillon, bago niyakap si Mary Berger at inabutan ng granada. "Tama si Luciano, maghahanap kami sa unahan mo. Sumunod ka mamaya at patuloy mo kaming babantayan." Matapang na deklarasyon ni Mary Berger. "Mag-ingat kayo," umatras si Yusuf Zoc at nagbigay ng kamay bilang pagsaludo sa lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 613 Mensahero ng Langit. Bukod kay Jerome Hart at sa iba pa, nakakagulat na mayroon ding mahigit 100 tao na gustong sumunod sa kanila. Sa mga taong ito, dapat ay may mga miyembro ng Dragon Group, ngunit ang karamihan ay mula sa ibang mga sekta na nagmadaling lumapit pagkatapos matanggap ang mensahe. Maraming Dragon Gate orders, at maraming tao ang gustong pumunta sa Dragon Gate. Ngayong nabuksan na ito, ano pa ang dahilan para hindi na lang pumunta? Si Jerome Hart at ang kanyang pangkat ay nakasuot ng mga aparatong pang-monitoring na nakakabit sa dibdib, na pawang nakalibrate na. Sinasabing ang mga aparatong ito ay maaaring magpadala ng malinaw na mga imahe pabalik kahit mula sa kalawakan. Hindi umalis si Yusuf Zoc kundi pumasok sa isa pang tolda kasama si Devon King at ang iba pa, kung saan nakaayos ang iba't ibang instrumento, na nagpapakita ng malinaw at magkakasabay na mga imahe. Habang nagsisimulang pumasok si Jerome Hart at ang iba pa, ang mga kamerang nakasuot sa kanilang mga dibdib ay nagbigay daan sa lahat na makita ang buong larawan sa loob ng bitek sa gilid ng bundok. 10 metro ang lalim sa bitek na iyon ay naroon ang gate na naglalabas ng puting liwanag. Napakaliwanag ng puting ilaw kaya walang malinaw na nakikita sa kamera. Papasok na sila. Si Jerome Hart ang nauna. Sa isang hakbang, natatawid niya ang bungad papasok sa gate na iyon. Woo! Sha! Isang sunod-sunod na ay statika. Sa sandaling pumasok si Jerome Hart, nagkagulo ang kamera, at wala nang ibang nakikita, wala nang tunog at mga imahe. Sumunod si Faye Webb sa likuran niya, at kasabay nito ay nawalan din siya ng signal. Habang sunod-sunod na pumapasok ang iba, lahat ng kamera ay naging static. Wala kaming matanggap na kahit anong signal. May malakas na magnetic interference, may aberya ang ating kagamitan. Mahinang bulong ng isang siyentipikong mananaliksik habang ina-calibrate nila ang mga instrumento. Woo! Huminga ng malalim si Devon King at ang grupo ng mga general, habang si Yusuf Zoc ay lumabas ng tolda at tumayo sa harap ng bitek. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao dahil matapos tahakin ni Jerome Hart at ng kanyang koponan ang hakbang na iyon, hindi na alam ang kanilang kapalaran. "Boss King, may kahilingan ako." Nanatiling nakatayo si Yusuf Zoc,
Ngunit lumapit si Devon King sa likuran niya. Magsalita ka. Kung ano ang kaya kong pagsang-ayunan, gagawin ko, sabi ni Devon King, na tunay na natakot kay Yusuf Zok. Total, mas malakas si Yusuf Zok kaysa sa pinuno ng kanilang koponan, kaya isa siyang mahalagang asset para sa hinaharap. Lumingon si Yusuf Zok at sinabing, maaari ba kayong magpaulat sa akin ng sitwasyon dito minsan sa isang araw? Kailangan kong malaman ang mga pinakabagong pangyayari. Walang problema yan. Ipapatawag kita ng direkta ni Xiao Wang, agad na pagsang-ayon ni Devon King. Mabuti, salamat. Kung wala nang iba, aalis na ako. Marahang antong hininga si Yusuf Zok sa kanyang puso. Hindi niya matulungan si Jerome Hart at ang iba pa, kaya sa halip na magmukmak dito, mas mabuting umalis ng maaga. May dalawang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo, biglang sabi ni Devon King, kasunod si Yusuf Zok palabas. Sige, ang unang bagay ay tungkol kay Heaven, nag-isip si Devon King at pagkatapos ay sinabi, ngayong wala na ang ating pinuno ng pangkat, madalas na nagdudulot ng gulo si Heaven. Bukod dito, ipinapahiwatig ng aming impormasyon na ilan sa mga matatanda ng langit, kasama ang isang grupo ng mga eksperto, ay pumunta sa Chongqing. Ang kanilang target ay ang Dragon Gate. Diretsuhin mo na lang ang punto, huwag kang magpaligoy-ligoy, naiinip na sagot ni Yusuf Zok. Umaasa ako na matutulungan mo kami dahil kaaway mo rin ang langit. Nandito rin sina Felicity at Whitley Ortiz, at maaaring nasa panganib sila pagdating ng panahon. Ano ang pangalawang bagay? Walang pakialam na tanong ni Yusuf Zok. Pakisabi naman po sa akin kung ano ang nangyari sa pinuno ng pangkat, ano nga ba ang eksaktong nangyari noong araw na iyon? Pagmamakaawa ni Devon King. Nang araw na iyon, paggunita ni Yusuf Zok, pinapatay ko ang mga tao sa lambak. Nangako ang pinuno ng iyong pangkat na bubuksan niya ng padabog ang Dragon Gate Passage, kaya pinangunahan niya ang 6 sa aking mga demolitionist, na may dalang mga pampasabog, papasok doon. Pero pagpasok ko, sumabog na ang pasilyo. Natangay ako ng malakas na alon, at wala kahit saan si Chad Lopez o ang 6 na iyon. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Ano? Seryoso ka ba? Namutla agad ang mukha ni Devon King. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Paano pumayag ang pinuno ng pangkat na pasabugan ang Dragon Gate Passage? Imposible yan, patuloy na umiiling si Devon King dahil sa hindi makapaniwalang pag-iling. Kilala mo pa ba kung sino siya? Alam mo ba kung lalaki siya o babae? Nakita mo na ba ang mukha niya? Alam mo ba kung ano ang iniisip niya? Sunod-sunod na tanong ni Yusuf Zok. Hindi ba lalaki ang pinuno ng pangkat? Pero sa totoo lang, hindi ko pa nakikita kung ano ang hitsura niya, sabi ni Devon King nang may mapait na ngiti, habang umiiling. Nakita ko na siya, isa siyang taong magugulat ka, isang taong hindi mo matatanggap. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Kahit babae siya, matatanggap ko pa rin yun. Wala akong hindi matatanggap, sabi ni Devon King sabay kurba ng labi. Nanatiling walang paninindigan si Yusuf Zok. Kung sasabihin niya kay Devon King na ang pinuno ng kanilang pangkat ay isang babaeng espiritu ng Zorro, matatanggap kaya ito ni Devon King. Yusuf Zok, ngayon ay walang pinuno ang ating Dragon Group, talagang nag-aalala ako para sa pambansang seguridad. Samahan mo kami, mairerekomenda rin kita bilang team leader, sabi ni Devon King. Dapat mo pa ring irekomende si Master Huang, kwalipikado si Master Huang. Umiling si Yusuf Zok. Hindi mahanap si Master Huang, sabi ni Devon King, umiiling na may mapait na ngiti. Sige, tulungan mo akong hanapin ang kinaroroonan ni Tyler Nash at ng Yin Yang Sect Hierarch na si Tai Meskipon. Kung gayon, mananatili ako sa Chongqing at tutulungan kitang pumatay ng mga tao, paano kung ganoon? Mungkahi ni Yusuf Zok. Sige, agad na pagsang-ayon ni Devon King. Devon, may sitwasyon. Habang nag-uusap sina Yusuf Zok at Devon King, biglang tumakbo papalapit si Whitley Ortiz. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Devon King. Tungkol ito sa sitwasyon sa labas. Dumating na ang isang nagpapakilalang sugo mula sa langit na nagngangalang Scott Escobar, at hinihiling na makipagkita sa iyo, bulong ni Whitley Ortiz. Isang sugo mula sa langit. Isang sugo. Ano ang karapatan nilang magpadala ng sugo? Iyan ang pinakamalaking biro. Inis na inis si Devon King.
Isang maliit na pribadong organisasyon, at hindi naman galing sa ibang bansa, kaya bakit magpapadala ng sugo? Makikita o hindi, paalala ni Whitley Ortiz. Tingnan mo siya, gusto kong makita kung anong mga panlilinlang ang ginagawa nila. Sabi ni Devon King habang nakanganga. Okay. Agad na inilabas ni Whitley Ortiz ang walkie-talkie para ipaalam sa mga gwardya na papasukin ang tao. Tumawa si Yusuf Zoc ng sandaling iyon at sinabing, nakilala ko na ang taong ito. Siya ang dumukot sa mga kababayan ko sa ibang bansa at pagkatapos ay hiniling sa akin na gamutin ang kanilang 3 nakatatanda. Pero, hindi niya ako dapat makilala, nakasuot ako ng itim na roba noong mga oras na iyon. Sa tingin mo ba ay sikreto pa rin ang pagkakakilanlan mo bilang anghel? Para sabihin ko sa iyo, kung may gustong mag-imbestiga, malamang ay nalaman na nila na ikaw iyon. Pero dahil pinatay mo lahat ng mga taga-Dragon Gate noong nakaraang taon, nagdulot ka ng kakaibang balita, at iyon ang dahilan kung bakit ligtas ka nitong nakaraang taon, at walang humahabol sa iyo, pagsisiwalat ni Devon King. Ah, ganoon ba? Tumawa si Yusuf Zoc. Matapos niyang tapusin ang mga miyembro ng Dragon Gate noong nakaraang taon, binitawan niya ang mga dapat sana'y kukunin niyang mga disipulo. Sa kanila, bagamat may mga babae at bata, mayroon ding ilan na may pambihirang talento sa internal martial arts. Kaya nang umuwi ang mga taong ito at ipakalat ang balita, normal lamang para sa iba na malaman ang tungkol sa kanyang mga pagpatay. Bukod dito, ang mga organisasyong panektik sa Estados Unidos ay hindi nagpapabayag, at gayon din ang mga organisasyong panektik ng Dragon Gate. Kaya, pagkatapos ng mahabang panahon, kung wala silang nakitang kahit isang bakas ng lead, magiging malaking pag-aaksaya ito ng kanilang mga mapagkukunan. Kung gayon ay mawawala ako. Gagamitin ko ang invisible, hehe, natatawang sabi ni Yusuf Zoc habang naglalaho ang katawan niya sa paningin. Pagkalipas ng mga 10 minuto, dumating si Scott Escobar, nakasot at may dalang maliit na backpack. Mag-isa siyang dumating at sinamahan papasok sa tolda. Sa loob ng tolda ng mga sandaling iyon, tanging si Devon King at isang batang general lamang ang naroon, kasama si Whitley Ortiz na nagsusulat ng mga tala. Naghiwa-hiwalay na ang ibang mga tauhan, dahil sa takot sa biglaang pag-atake mula sa Dragon Gate. Pinuno ng pangkat Devon, kumusta ka? Kumusta ka? Ang pangalan ko ay Scott Escobar, isang sugo ng langit. Ako ay isinugo ng mga matatanda ng ating langit upang makipagnegosasyon sa iyo. Ito ang ating pambansang liham, at ito ang tatak ng aking pagiging anghel, pakitingnan po, seryosong sabi ni Scott Escobar, sabay kuha ng isang pulang libro mula sa kanyang bag, kung saan nakasulat ang mga tradisyonal na karakter para sa pambansang liham, na may kasamang gintong tatak, na nagmumukhang galing sa isang sinaunang dinastiya. Masyado ba talaga kayong seryoso? Hindi man lang sumulyap si Devon King sa pambansang liham, kung may sasabihin kayo, sabihin nyo lang, hindi na kailangan ng kalokohan. Sige, kung ganoon ay diretso na ako sa punto. Pinanatili ni Scott Escobar ang kanyang kahan-ahon habang nakangiti, may isa lang naman. 182 miyembro ng ating langit ang gustong pumasok sa Dragon Gate Passage. Siyempre, dumating kami ng may katapatan. Biglang nagpakawala ng mapait na ngiti si Scott Escobar, palaging iniisip ng gobyerno ninyo na ang ating langit ang nagdudulot ng gulo. Kaya, hindi na tayo magdudulot ng gulo. Lilipat tayong lahat sa Dragon Gate World, at pagkatapos ay hindi mo na kami kailangang alalahanin pa. At saka, kung papayagan mo kaming dumaan, ibubunyag namin ang lahat ng aming mga nakatagong ahente, mga safe house, mga contact point, at iba pa. Bukod pa rito, mayroon kaming ilang pakikitungo sa Islamic State at may kaalaman kami sa kanilang impormasyon, na maaari naming ialok bilang bahagi ng aming mga tuntunin sa pakikipagtawaran. Isa pang bagay, pakiusap Mr. Yusuf Zoc, ang anghel, huwag kang gumawa ng aksyon laban sa amin. Angel, alam kong narito ka, at bilang paggalang sa iyo, ipapakita ng ating langit ang lubos na katapatan. Sa panahong iyon, mag-aalok kami ng serye ng mga mapagkukunan, kayamanan, at maging ng aming mga tauhan, ng libre kay Anghel. At para sa amin, iisa lang talaga ang aming layunin, ang lisanin ang lugar na ito at itatag ang aming langit sa mundo ng Dragon Gate.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 614 ang katapatan ni Whitley Ortiz. Paano mo nalaman na nandito ako? Lumitaw si Yusuf Zoc, nakangiti habang nakaupo sa tabi ni Whitley Ortiz, na itulak siya at ang mga sulat nito mula sa upuan. Hindi kailanman nagkagusto si Whitley Ortiz kay Yusuf Zoc, kaya't inis siyang tinitigan nito, ngunit hindi angkop ang lugar para magsalita siya. Angel, nagkita tayong muli. Binabati ka ni Scott Escobar ng may yuko. Ayos lang ba ang lahat sa iyo, Angel? Agad na yumoko si Scott Escobar kay Yusuf Zoc. Sigurado ka bang isa akong anghel? Tanong ni Yusuf Zoc nang nakangiti. Sa mundong ito, bukod kay Mr. Zoc, walang ibang karapat-dapat sa titulong Angel. Tanging si G. Si Zoc, na may mapagbigay na puso at di magandang banal na kakayahan, ay karapat-dapat sa pangalang anghel. Mas lalong tumimas ang pambabulo mo. Na-promote ka na naman, di ba? Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Salamat sa anghel, si Scott Escobar ay isa na ngayong sugo ng langit. Ano kayong lahat na 182? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Ang 9 na matatanda, ang 4 na dakilang Panginoon ng langit at lupa, 8 dakilang Vajra, 36 na Celestial Marshal, 72 demonyong general, at ilang bihasang mandirigma. Kumusta naman ang mga pamilya ninyo? Binanggit ni Yusuf Zoc ang isang kritikal na punto. Imposibleng mabuhay ang mga taong mula sa langit ng walang pamilya. Mga pamilya ang naiwan sa ngayon, dahil sa kakulangan ng mga Dragon Gate Order. Hindi natin maaaring dalhin lahat ng pamilya, kaya pagkatapos nating masiguro ang ating posisyon doon, babalik tayo para sunduin sila. Bumalik ka muna, mag-uusap tayo pagkatapos nating mag-usap, wika ni Devon King sa sandaling ito. Sige, kung ganoon ay babalik ako bukas sa ganitong oras. Hanggang sa muli nating pagkikita, Angel. Matapos magbigay ng pagbati kay Yusuf Zoc at sa iba pa, tumalikod si Scott Escobar at umalis. Bata Zhang, ano sa tingin mo? Pagkaalis ni Scott, humarap agad si Devon King kay Yusuf Zoc. Ang nasa isip ko ay hayaan na lang sila. Dahil hindi naman sila magdudulot ng gulo para sa atin dito, hayaan mo silang magdulot ng kaguluhan sa Dragon Gate World. Sa ganitong grupo ng mga manggugulo, hindi ba't mas magiging interesante ang mga bagay-bagay? Magandang punto. Ang bawat isa sa 182 ay isang napakahusay na eksperto. Kung makakalaban natin sila, pareho tayong masasaktan ng husto. Ang pagpapaalis sa kanila ay magbibigay sa atin ng kapanatagan, sabi ng Major sabay tango. Pero paano kung lumakas sila sa Dragon Gate World at bumalik para magdulot ng gulo? Paalala ni Whitley Ortiz. Ang Dragon Gate World ay hindi lang basta-basta para sa kahit sino. Dahil limitado ang kanilang kakayahan, maaari lamang silang maging mga alipin o katulad nito sa Dragon Gate World. Pangarap ba ang paglago? Mga mandurumog lang. Pangungot siya ng Major. Narinig ko rin mula sa team leader na sa Dragon Gate World, ang pagiging innate ay basura lang, at ang foundation establishment ay panimulang punto lamang, tumanggo si Devon King bilang pagsang-ayon. Leader ng pangkat, gusto ko. Hinihiling kong makapasok sa Dragon Gate World, biglang huminga ng malalim si Whitley Ortiz at sinabing. Bakit? Parehong nagulat ang Major at si Devon. Si Whitley Ortiz ay isang taong may mahusay na koneksyon, kung saan ang mga nakatatanda sa kanyang pamilya ay matataas na opisyal. Dahil sa aking lubos na katapatan sa aking bansa, hindi ko iniisip ang personal na lakas, mahabang buhay, o paglilibang kundi ang linawin ang lahat ng nasa loob para matiyak kung buhay pa o patay na ang pinuno ng pangkat. Kung hindi natin naiintindihan ang lahat ng nasa loob, palagi tayong magiging pasibo, at ang ating malawak na inang bayan ay palaging lugar kung saan ang mga taga-Dragon Gate ay pumupunta at umaalis ayon sa gusto nila. Magaling, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Suportado kita. Mariing hinampos ni Yusuf Zoc ang mesa. Naglalakas loob ka bang sumama sa akin? Pang-iinis na sabi ni Whitley Ortiz. Huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Nasabi ko na nga ba, takot ako sa kamatayan. Isa pa, may asawa't mga anak ako sa bahay, masyadong nakatali para umalis, agad na umiling si Yusuf Zoc. Hindi ka naman kasal, di ba? Ilan lang ang magkasintahan, wala pang anak. Pangungot siya ni Whitley Ortiz.
Tama nga ang katalinuhan ni kasamang Xiao Che. Tumanggaw si Yusuf Zok. Pakiusap, pinuno ng pangkat na si Devon, at General, bigyan ninyo ng pahintulot. Sa halip na gumanti sa sarkasmo ni Yusuf Zok, tumayo ng nakataas si Whitley Ortiz at sumaludo. Kailangan itong pag-usapan, at kailangan mo rin itong pag-usapan kasama ang pamilya mo, ikinumpas ni Devon King ang kanyang kamay para sabihin iyon. Ang mga sundalo ay ipinanganak para lumaban, at hindi nila kailangang kumonsulta sa kanilang mga pamilya tungkol sa kanilang ginagawa. Isa pa, mukhang hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Kung biglang magsasara ang Dragon Gate Passage, hindi na ako makakapasok. Kaya't pakiusap, General, ibigay mo ang utos. Handa si Whitley Ortiz na pumasok sa Dragon Gate para tipunin ang lahat ng posibleng impormasyon. Tumigil sa pagsasalita si Yusuf Zok. Naantig talaga siya sa diwa ni Whitley Ortiz at nararapat lang ito sa kanyang respeto. Sige, kung gayon maghanda ka, sabi ni Devon King habang nakanganga. Opo, Ginoo. Tumalikod si Whitley Ortiz at naglakad palabas. Sandali lang, biglang tawag sa kanya ni Yusuf Zok. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Whitley Ortiz. Sandali lang. Hindi pinansin ni Yusuf Zok ang tanong ni Whitley Ortiz at biglang nagmamadaling lumabas ng tolda. Wala pang isang dosenang segundo, bumalik si Yusuf Zok na may dalang granada, na maayos niyang kinuha mula sa pag-aari ng isang sundalo. Ito ang regalo ko sa iyo. Pilit na isinilid ni Yusuf Zok ang granada sa mga kamay ni Whitley Ortiz. Kung nasa panganib ka, sa pinakawalang malay mong sandali, hilahin mo ang aspili. Anong ginagawa mo, Yusuf Zok? Gulat na bulalas ni Devon King. Sige, tatanggapin ko. Biglang ngumiti si Whitley Ortiz, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Napakadelikado sa loob, mag-ingat kayo. Sabi ni Yusuf Zok at saka tumabi para linisin ang daan. Tumanggaw si Whitley Ortiz at lumabas. Sige, Devon, susundan ko si Scott Escobar at aalamin ko kung ano nga ba ang nangyayari sa kanila, kung ilan ang tao, para hindi tayo malinlang. Ang mga taong ito ay may kakayahang gumawa ng anumang kasamaan. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Yusuf Zok na sumang-ayon si Devon King at biglang nawala sa kinaroroonan. Magagamit ang lalaking ito, napaka-metikuloso. Bulalas ng Brigadier General. Tunay ngang siya nga, pero masyadong emosyonal ang taong ito. Noong nakaraang taon, dahil lang sa may nasabi akong ilang salitang nakasakit sa kanya, hindi na niya sinasagot ang mga tawag ko. Para sa kanya, wala ako rito o roon. Anong mga kondisyon ang magagamit natin para makuha ang loob niya? Napakalakas ng taong ito, at hindi gagana ang iyong Dragon Group kung walang isang nangungunang eksperto. Ipinahayag ng Brigadier General ang kanyang pag-aalala. Marami na akong naisip na paraan, pero ang lalaking ito ay hindi naman naaakit ng carrot o patpat, ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang pamilya at kasintahan, sabi ni Devon King, habang umiiling. Kung gayon, gamitin mo ang kanyang mangingibig bilang pakinabang. Nagningning ang mga mata ng Brigadier General. Hindi tama yan. Noong nakaraang taon, dahil pinasabog ng pamilya Meskipon ang eroplano ng kanyang kasintahan, inatake niya ang pamilya Meskipon bago pa man niya maintindihan ang tunay na sitwasyon. Ilang ulo ang naputol niya sa isang gabi. Bumagsak din ang pamilyang Meskipon ng magdamag dahil doon. Hindi ko sinasabing habulin mo ang babae niya. Ibig kong sabihin, simulan mo sa kanya. Dahil mayroon siyang kahinaan, bakit hindi niya ito samantalahin? Ngayong nabanggit mo na, may naalala ako. Nagliwanag ang mga mata ni Devon King, isa sa mga babae niya ay pulis. Kung ililipat natin siya sa ating Dragon Group, papayag ba siya at pupunta rin dito? Sulit itong subukan. Isa pa, wala ba siyang kumpanya? Kung gayon, magtulungan tayo sa maraming aspeto at pag-isahin ang ating mga interes, mungkahi ng Brigadier General. Haha, may ideya na ako ngayon, tumawa ng malakas si Devon King. Kuwit. Samantala, habang nagsasabwatan sina Devon King at ang Brigadier General laban kay Yusuf Zok, si Yusuf Zok ay lumulutang sa kalangitan, kasunod si Scott Escobar, na bumaba mula sa bundok. Mabilis na nagmaneho papunta roon si Scott Escobar, at pagpasok niya sa urban area, huminto siya sa parking lot ng isang 5-star hotel. Binalot ni Yusuf Zok ng telekinesis ang buong gusali ng hotel. Ha,
Mayroon pang ang mga mula sa foundation establishment at sa small fetal breeding realm. Mahinang ungol ni Yusuf Zoc. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ang langit ng malalakas na individual mula sa small fetal breeding realm, na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 615 Tatlong guro at mga disipulo. Napakalawak ng kakayahang telekinetiko ni Yusuf Zoc kaya't nang libutin niya ang buong gusali ng hotel, nakakagulat na walang nakapansin. Pagkatapos talaga ng pag-activate ng 7th blood bead ay tila nagbago ang kanyang telekinesis, at naging mahirap unawain. Hindi nilinlang ni Scott Escobar si Devon King, sa hotel na iyon, mayroon ngang 182 internal martial artist na nakatira sa 3 palapag. Sa sandaling ito, sa conference room ng presidential suite sa pinakamataas na palapag, 9 na matatandang lalaki ang nakaupo na parang nasa isang roundtable meeting, nakaayos ng pabilog sa paligid ng mesa, kasama ang ilang attendant na naghahain ng tsaa at tubig sa paligid. Pagkatapos umakyat sa taas, agad na dinala si Scott Escobar sa conference room ng suite. Umupo kayo at mag-usap, ano ang sitwasyon? Ang taong nakaupo sa gitna ay isang elder na tila nasa edad 70 o 80, at ang elder na ito rin ang may pinakamataas na antas ng cultivation, dahil nasa little fetal breath realm ito. Dapat silang sumang-ayon. Agad na ibinahagi ni Scott Escobar ang bahagi ng kanyang nakaraang pag-uusap kina Yusuf Zoc at Devon King. Kaya pala nandito talaga si Yusuf Zoc. Matapos marinig ang mga salita ni Scott Escobar, huminga ng malalim ang siyam na amo. Ginulat ng sansinukob ang trahedya ng Dragon Gate noong nakaraang taon, at noong una, nahirapan pa nga silang mga nasa langit na paniwalaan ito. Ngunit sa huli, pagkatapos ng maraming kumpirmasyon, napatay ni Yusuf Zoc si Aurelia Murray, si Yu Fei, ang madre at ang kalbong monghe, at pinatay ang lahat ng nagmula sa Dragon Gate World. Sinasabing may mga ulo sa lahat ng dako, at ang amoy ng mga bangkay ay namumuo sa hangin. Nabalitaan din nila na itong si Yusuf Zoc ay hindi lamang marunong humawak ng flying sword kundi kaya rin niyang lumipad ng mag-isa, kaya paano makakalaban ng sino man ang isang taong marunong lumipad? Babarilan ba nila siya pababa gamit ang mga surface-to-air missile? Pero maaari rin siyang maging invisible, hindi man lang siya matarget ng iyong surface-to-air. Pakiramdam ng langit ay nanganganib, iniisip na maaaring magdala sa kanila si Yusuf Zoc ng isang nakamamatay na krisis sa hinaharap. Gayunpaman, mabuti na lang at hindi pa nila talaga sinaktan si Yusuf Zoc at hindi pa nila ito nagawang saktan, kaya walang matinding puot sa pagitan nila. Bukod dito, plano nga ni Heaven na pumasok sa Dragon Gate World sa pagkakataong ito. Ilan lamang sa mga nakatagong ahente at tagapagtanggol ng pamilya ang naiwan nila sa bahay, kasama ang lahat ng iba pa nilang amo. Kahit para lang maipahayag ang kanilang katapatan, handa silang ayalay ng walang kondisyon ang mga nakatago sa mainland, na nagpapahintulot sa kanila na itapon bilang mga payon para patayin ng mga opisyal, at handa pang ang magbigay ng mas maraming benepisyo. Dahil talagang gusto nilang makapasok sa Dragon Gate, kung saan maaaring umangat sa kapangyarihan ang langit. Doon lamang nila maipapakita ang lakas ng langit at makakahanap ng mas malalaking pagkakataon para sa pag-unlad. Hindi ba mahilig si Yusuf Zoc sa pera at babae? Pumili ng 10 dilag mula sa ating mga tauhan upang ipadala sa kabisera para sa kanya, at ilipat din sa kanya ang mga bahagi ng ilang malalaking korporasyon. Scott Escobar, asikasuhin mo agad yan. Magkano ang eksaktong dami? Tumayo si Scott Escobar at nagtanong. Bigyan mo siya ng kalahati ng shares ng 10 malalaking kumpanya. Total, hindi na natin ito kakailanganin kapag nakalipat na tayo sa langit. Mas mabuting humingi ng pabor sa kanya. At ang mga babae ay dapat na maingat na piliin, hindi lamang mga tagapuno. Dapat ba nating isama ang 1 o 2 nakatagong ahente sa 10 babaeng ito? Tanong muli ni Scott Escobar. Hindi na kailangan, magre-backfire lang yan kung matutuklasan niya ang mga yon. Umiling ang punong elder. Naiintindihan ko, pupunta ako at ipababatid ang mensahe. Magalang na tugon ni Scott Escobar at lumabas ng conference room. Samantala, si Yusuf Zoc sa kalangitan ay nakikinig ng dilat ang mga mata, gulat na gulat. Para makarating sa Dragon Gate at mapasaya siya, para hindi makasagabal sa kanilang landas, nag-aalok ba talaga sila ng mga babae at pera? Ganoon ba siya kalibog?
at magpadala ng 10 sa kanila, hindi bababa. Pero dahil gusto nilang magbigay, tanggapin mo na lang. Maaaring magandang bagay ang pagpapadala ng lahat ng mga walang kwentang ito sa Dragon Gate. Isa silang salot, hayaan silang salutin ang mga taong walang hiya sa loob ng Dragon Gate. Masayang tinanggap ni Yusuf Zok ang mga regalo mula sa langit. Matapos makinig ng matagal mula sa mataas na lugar at walang makitang kaina-hinalang tao o mahalagang impormasyon, tumalikod si Yusuf Zok at umalis. Halos kasabay nito, ilang dosenang milya sa timog ng lungsod, sa isang rural na lugar, si Ty Meskipon ay nagtipon kasama sina Tyler Nash at Dale Carlson sa isang maliit na patio ng pamilyang Nash. Nakaluhod sa harap nilang tatlo ang isang babae, nakasuot ng pulang masikip na damit at may dalang espada. Iyan ang sitwasyon, kalmado pa ang lungsod sa ngayon. Sabi ng babae. Guro, patayin natin si Yusuf Zok habang naglalaban sila. Biglang sabi ni Dale Carlson habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi na siya maaaring patayin pa. Hindi na hinintay na magsalita si Ty Meskipon, umiling si Tyler Nash. Ngayon, isa na siyang taong nagbago. Lumalakas siya bawat minuto. Totoo ang balita noong nakaraang taon, maging ang mga nasa foundation establishment at small fetal respiration ay namatay. Sa tingin mo ba sapat na tayong tatlo para sa kanya? Kaya, hindi natin siya maaaring patayin ngayon. Oo nga, tumango rin si Ty Meskipon, malamang na hindi talaga makikipagtalo ang langit sa mga opisyal. Ang layunin ng langit ay makapasok sa Dragon Gate, at dahil nasa tabi nila si Yusuf Zok, hindi sila maglalakas loob na kumilos. Ayaw lang talaga ng langit na maghintay ng kamatayan dito. Ngayon, halos nangingibabaw na si Yusuf Zok sa daigdig, at halos walang sino man ang makakalaban niya. Langit, ang lahi ng dugo, ang grupo ng dragon, lahat sila ay basura lamang sa kanyang paningin. Kaya hindi rin tayo pwedeng magtagal. Kapag nabunyag na ang lokasyon natin, tiyak na maaakit nito si Yusuf Zok, at makakakalipad siya, tandaan mo. Pero hindi ko ito matatanggap. Ibinagsak ni Dale Carlson ang kanyang kamao, na ikinabasag ang mesa, parehong patay na ang aking ama at biyenan. At ang kanyang pagkalalaki ay pinutol ni Yusuf Zok. Pang-uuyam ni Ty Meskipon, kung walang lakas, kailangan mong tiisin kapag binyo-bully ng iba ang iyong asawa at anak. Kung gusto mong mamatay ngayon, tumakbo ka papunta sa Dragon Gate at labanan mo siya hanggang kamatayan. Ano ang silbi ng pagbigkas ng matatalas na salita rito? Balang araw, papatayin ko siya, hinampos ni Dale Carlson ang kanyang dibdib at pinapadyak ang kanyang mga paa. Sige, ibig sabihin ba niyan dapat din tayong pumasok? Hindi inaasahang naging kalmado at makatuwiran si Tyler Nash, natuto ng isang malaking aral mula sa kanyang nakaraang pagkabigo, palaging may mga taong mas magaling kaysa sa kanyang sarili, at siya ay isa lamang maliit na putahe sa isang mundong puno ng mga piging. Oo, tumango si Ty Meskipon, kailangan nating pumasok sa Dragon Gate. Dito, gaano man tayo kabilis umunlad, o gaano man kabilis lumago ang ating mga antas ng cultivation, hindi natin kailanman maaabutan si Yusuf Zok. Isa pa, pinaghihinalaan ko na nakapasok na si Chad Lopez sa Dragon Gate, kaya kailangan ko siyang hanapin. Siyempre, kung nag-aalangan kang pumunta, nasa sa iyo na yan. May kapalaran tayo bilang guro at mga disipulo, itinuro ko sa iyo ang lahat ng dapat kong gawin, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng aking makakaya, at makakahanap ka ng sarili mong daan palabas. Anong sinasabi mo, Panginoon? Tayong tatlo na nagkakaisa bilang guro at disipulo ay maaaring maging mas malakas. Paano tayo maghihiwalay? Sasamahan kita, malakas na sabi ni Dale Carlson. Tara, sabay na tayo. Marahil ay mas lalo akong gagawa ng kapangyarihan ng Dragon Gate. Balang araw, kapag bumalik ako na may pinong kasanayan, hahanapin ko siya para maghiganti. Dapat nating planuhing mabuti kung kailan papasok. Hindi tayo makakapunta ngayon kasama ang napakaraming eksperto ng mga opisyal, at si Yusuf Zok sa tabi nila. Hindi ito ang tamang oras para sa sandaling ito. Sana hindi biglang magsara ang Dragon Gate Passage. Kailangan lang nating maging alerto sa anumang pagbabago roon. Sa sandaling umalis si Yusuf Zok at umatras ang maraming opisyal na Panginoon, iyon na ang oras para pumasok tayo sa Dragon Gate. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 616 sina Elena at Selena Gould. Nagsimulang makipagkalakalan ang Dragon Gate sa Heaven, at hinati rin nila ito sa 3 hakbang, sa 3 pangkat. Ang unang hakbang, sinimulan ng Dragon Gate na beripikahin ang mga nakatagong asset na ipinadala ni Heaven, mga kuta na itinayo ni Heaven sa mainland, at pagkatapos ay isa-isang inalis ang mga ito. Kasabay nito, pagkatapos ng verification, 1/4 ng mga tao ng langit ang pumasok sa Dragon Gate Passage. Ang ikalawang hakbang ay ang pagkumpirma sa mga dayuhang kapangyarihan, kabilang ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga terorista, at pagkakaroon ng kontrol sa mga kaugnay na impormasyon. Ang ikatlong hakbang, ang pinakadakilang tanda ng katapatan ng langit ay ang ibigay ang ilang mga isla at teritoryo na kontrolado nila sa ibang bansa sa Dragon Gate upang sakupin. Lahat ng tao ng langit, kasama na si Scott Escobar, ay pumasok sa Dragon Gate Passage at pagkatapos ay wala ng karagdagang balita tungkol sa kanila. Naghintay si Yusuf Zoc hanggang sa makapasok ang lahat ng tao ng langit sa Dragon Gate Passage bago siya umalis ng Dragon Head Mountain. Sa pagkakataong ito, kumita rin siya ng malaki. Ang nangungunang 10 kumpanyang binanggit ni Heaven ay ilan pala sa mga pinakasikat at nangungunang kumpanya sa mundo, tulad ng mga shares sa Apple, Microsoft, BMW, at iba pa, pawang mga nangungunang kilalang korporasyon. Hindi alam ni Yusuf Zoc kung paano nila nakuha ang mga ito ngunit naunawaan din niya kung bakit napakatatag ng mga ito sa pananalapi. Sa napakalaking suportang pinansyal, bukod pa sa pagpapaunlad ng mga terorista, kahit ang pagtatatag ng isang maliit na bansa ay magiging abot kaya na nila. Gayunpaman, sa huli, hindi ipinaalam ng langit sa Dragon Gate kung nasaan ang kanilang mga inapo. Siguro ay naghiwa-hiwalay na sila. Gayun din, talagang nagpadala ang langit ng 10 babae sa punong himpilan ng Easy Day Company, at pagkatapos ay iniwan sila sa gusali ng walang karagdagang pag-iingat. Nang magtanong ang mga kawani, inangkin ng 10 babae na sila ay mga kapamilya ni Chairman Zoc, at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Dahil pamilya sila ni Chairman Zoc, kailangan silang tretuhin ng may paggalang, hindi sila maaaring iwanang nakaupo sa lobby o mga pasilyo, kaya't inayos sila na tumuloy sa isang hotel, na may kasamang 3 kainan sa isang araw. Tinawagan din ng Easy Day Company si Yusuf Zoc para sa kumpirmasyon, at sinabihan niya silang hintayin siyang asikasuhin ito pagbalik niya. Natapos na ang bakasyon ni Marlon Shepard, dahil binigyan siya ni Yusuf Zoc ng mga share sa 10 kumpanya, kaya naglakbay siya sa buong mundo, pumirma ng mga kasunduan na kumuha ng mga stake sa mga kumpanyang ito. Pagkatapos ng transformasyong ito, malamang na mapasama talaga ang Easy Day Company sa hanay ng mga nangungunang kumpanya sa mundo, dahil napakalaki ng mga asset nito. Pagbalik ni Yusuf Zoc sa Rio de Janeiro, katatapos lang ng bakasyon ng unang batch ng mga empleyado, at pagdating niya sa paliparan ng Rio de Janeiro, dumating din si Ruth Wilcox kasama ang kanyang koponan. Dito ka lang at magbakasyon, babalik kaming lahat. Tumingin si Ruth Wilcox kay Yusuf Zoc nang may kaunting pagkabalisa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang tumanda na siya ng husto. Nahulaan din niya na sawi na siya. Matapos mawala ng napakaraming kapatid at hindi alam kung buhay pa ba sila o patay na, paano siya hindi mag-aalala? Oo na, bumalik na kayo. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Ligtas pa rin ang kabisera. Bumalik na si Devon King, at nakapag-ayos na rin ako ng mga taong maghihintay sa kabisera. Tinawagan ni Yusuf Zoc si Mia Escobar mula sa mga damuhan ng Inner Mongolia at ang asawa nitong si Rene Benson pabalik sa kabisera. Nailigtas ni Yusuf Zoc ang buhay ni Rene Benson, kaya nang tumawag siya, nakabalik na ang mag-asawa sa kabisera ng mas maaga upang makipagtulungan sa seguridad ni Flor Carson. Umalis na ang lahat, bagamat gustong-gusto ni Mia na manatili kay Yusuf Zoc, gusto rin ni Paisley Kirk na manatili, at maging si Ariel Higgins ay umalis, ngunit hindi sila naglakas loob, dahil walang plano si Ruth Wilcox na manatili, at ano ang ibig sabihin kung mananatili sila. Hindi naman sa dominante si Ruth Wilcox, kundi dahil hindi nila namamalayan na medyo natatakot sila sa kanya, dahil kahit si Yusuf Zoc ay takot din sa kanya. Sumakay ng helikopter si Yusuf Zoc nang mag-isa pabalik sa isla. Iilang tao ang natira sa isla, 10 tauhan ng seguridad, pawang mga lalaki, 2 Pranses na kusinero, at ilang katulong, iyon lang.
Sinasabi nila na ang mga kasanayan ng mga Pranses na chef ay pang world class at ang lutuing Pranses ay tunay at masarap. Si Yusuf Zoc ay kumain ng ilang beses at nakita niyang masarap ang mga ito. Bagamat may hadlang sa wika, pandaigdigan naman ang sign language, kaya naman maayos ang pakikitungo niya sa dalawang chef. Kinabukasan pagkatapos niyang bumalik sa isla, mag-isang dumating si Maurice Singleton. Ang natural na pagkikita ng mga dating magkaibigan ay nagkaroon ng walang katapusang mga bagay na napag-uusapan. Mahigit 1 taon nang nakalutang sa dagat si Maurice Singleton kasama ang kanyang mga tauhan, at sa panahong iyon ay malaki ang kanilang kinita, at bawat isa ay yumaman. Sa ikatlong araw, dumating si Elena, na mahigit 2 taon nang hindi nakikita, kasama ang kanyang katulong na Chino na si Selena Gould. Kinahapunan ng ikatlong araw, dumating sina Luciano at Alfredo Meskipon kasama sina Wells Merritt, Hubby Pope, at iba pa. Nagdao si Yusuf Zoc ng isang salo-salo para sa kanila, at pagkatapos ng mahigit 2 taon na pagkakahiwalay, lahat ay nalasing. Lasing na lasing si Elena, at iginiit sa wikang Chino na gusto niyang matulog kasama si Yusuf. Sinipa pa niya ng husto ang pinto nito sa kalagitnaan ng gabi at ibinagsak ang sarili sa kama nito, pilit na nagkusa. Sa kasamaang palad para sa kanya, bigla siyang napaatras nang humagalpak sa tawa si Yusuf. Sa pagitan niya at ni Elena, magkaibigan lang sila, hindi magkasintahan o romantikong magkapareha, dahil medyo takot siya sa mga germs. Si Elena, ang balo na dating nag-alaga ng mga manok, na nagpapahiwatig na siya ay mapangahas, ay may medyo maluwag na sinturon, alam ng Diyos kung ilang lalaki na ang nakasama niya noon, kaya't walang pakialam si Yusuf sa kanya. Ang pag-iisip pa lang kung gaano karaming lalaki ang naghubad ng pantalon niya ay nakapatay na sa anumang mood niya. Kung tungkol naman kay Elena, nakita niya iyon bilang kanyang nararapat na karapatan. Kapag nalulungkot siya, syempre maghahanap siya ng lalaking mag-aalaga rito, tulad ngayong gabi, nalulungkot na naman siya, para matulungan siya ng amo na maibsan ang kalungkutang iyon. Itinuring niya ang mga bagay na ito na parang bahagi lamang ng pang-araw-araw na buhay, dahil lahat ay may pangangailangan, kaya bakit hindi gumugol ng isang romantikong gabi na magkasama. Kinabukasan, babalik sa normal ang lahat, walang pipigil sa isa't isa, ni magkakaroon ng anumang obligasyon ng panghabang buhay na responsibilidad. Ito ang sistema ng mga pagpapahalaga ng maraming taga-kanluran, na ibang-iba sa mga tradisyonal na taga-silangan. Marahil maraming taga-silangan ang hindi na nanghahawakan sa tradisyon, na may parehong kaisipan tulad ni Elena, ngunit si Yusuf ay napaka-tradisyonal pa rin, o masasabing siya ay lubhang chauvinistic. Maaaring paminsan-minsan ay maalay siya, ngunit hindi maaaring ganoon ang mga babaeng nakasama niya. Malalim ang kanyang pinanghahawakan sa isa sa mga pinaka-tradisyonal na pagpapahalaga, isang ideyang ipinamana ng mga Chino sa loob ng libu-libong taon. Maaaring hindi ito patas para sa mga kababaihan, ngunit ito rin ang pinakatunay at makatutuhanang kaisipan ng karamihan sa mga lalaking Chino. Gaya ng maraming lalaking may asawa na naglalaro pa rin sa labas, bumibisita sa mga prostitute o nag-swipe sa WeChat, gumagamit ng Momo para maghanap ng kalokohan, pero limitado lang iyon sa pagtingin at pag-iikot-ikot. Kung sasabihin mo sa kanila na hiwalayan agad ang kanilang mga asawa pagkatapos ng isang relasyon, hindi sila papayag. Ang kasal ay kadalasang kumakatawan sa isang uri ng responsibilidad, isang psikolohikal na manifestasyon ng mga taga-silangan. Ngunit maraming dayuhan ang hindi sineseryoso ang kasal, hindi dahil sa sila ay irresponsible, kundi dahil ang kanilang mga pinahahalagahan ay naiiba sa mga Chino. Hindi nagalit si Elena, pakiramdam niya ay nagawan siya ng mali. Gusto sana ng amo, pero bakit ayaw niya? Kaya pumunta siya sa bar ng Manor para uminom hanggang sa makatulog. Naglakad si Yusuf papunta sa bukas na bubong, inabot ang isang tasa ng alak kay Selena Gould na nakatayo sa bubong, at ngumiti, hindi makatulog. Hindi naman pinalad si Elena, di ba? Sumagot si Selena ng isa pang tanong. May kasintahan ako, ayokong pagtaksilan sila. Nagkibit balikat si Yusuf. Itabi mo na lang yang dahilan mo Elena, huwag mo akong subukang lokohin, dahil Chino rin ako. Oo nga, si Elena ay, well, medyo masyadong makasarili sa kanyang personal na buhay. Isang babaeng walang asawa, walang lalaki, kaya ang kaya lang niyang gawin ay ang eksena,
Naghahanap ng sarili niyang kasiyahan, sabi ni Selena. Kumusta ka naman? May boyfriend ka na ba? Nakangiting tanong ni Yusef. Hindi pa. Sa nakalipas na 2 taon, may mga sakripisyo akong ginawa. Medyo namula ang mukha ni Selena habang sinasabi niya, may isang mataas na opisyal ng CIA na hindi kayang hawakan ni Elena. Kinailangan kong makialam, pero siya lang pala. Tinaasan ni Yusef ang kanyang kilay, pagkatapos ay malamig na sinabi, ang gawaing ibinigay ko sa inyo ay protektahan ang inyong mga sarili sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Kahit na sinabi kong baka kailangan mong ipagpalit ang iyong alindog, hindi ko inaasahan na gagawin mo iyon ng personal. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ka ba makahanap ng ibang papalit sa iyo? Sumabog sa galit si Yusef, at umuungal ng malakas. Kusang loob ko itong ginawa, giit ni Selena, habang nakataas ang kanyang ulo. Dahil gusto kong magtagumpay, kumita ng pera, umangat sa ranggo, makamit ang iyong pagpapahalaga, para mas pahalagahan mo ako, bilang amo ko. Siyempre, wala akong ibig sabihin na natutulog ako kasama ka. Huwag kang mag-isip ng mali, mahinang sabi ni Selena. Kaya paano mo balak umangat sa ranggo? Nag-isip na tanong ni Yusef. Sa tingin ko maaaring hatiin ang departamento ng Panektik. 2 organisasyon na may kanya-kanyang ginagawa, kung ang isa ay mabubuwag, ang isa naman ay maaaring magpatuloy sa operasyon. At ako ang magiging direktor ng bagong sangay, mungkahi niya. Sumang-ayon. Magpasya ka kung magkano ang kailangan mong pera, gumawa ng budget at sabihin mo sa akin. Dodoblehin ko pa, sabi ni Yusef habang nakatingin sa kanya. Bakit doble pa? Pinaikit ni Selena ang kanyang mga mata. Ituring mo itong dote mo. Sa tuwing gusto mong magretiro, para walang alalahanin sa pananalapi, salamat. Pag-uusapan natin ang negosyo bukas. Natapos magsalita si Yusef at tumalikod na para bumaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 617 tungkol sa angkan ng Ross. Dahil marami sa kanila ang nalasing na, ang bagay na itinaas ni Yusef Zoc ay hindi na pag-usapan hanggang sa hapon ng sumunod na araw. May ilang taong nagtipon sa paligid ng mesa, at si Selena Gould ang nagsali ng tsaa. Ang unang bagay, Elena, ang iyong departamento ng Panektik ay hahatiin, at si Selena Gould ang mamamahala sa bagong establishmento, sabi ni Yusef Zoc. Ang pangalawang bagay, pakiusap, pag-usapan ninyong dalawa ang tungkol sa pamilya Ross. Orihinal na hiniling ni Yusef Zoc kay Elena na itatag ang organisasyon ng intelihensya pangunahin na para puntiryahin ang pamilya Ross. Si Selena Gould ang namamahala dito, kaya siya ang mag-uusap tungkol dito, sabi ni Elena nang may bahagyang ngiti, batid na si Selena Gould ay may malaking ambisyon, na itinuring niyang isang magandang bagay dahil nangangahulugan ito na mas perpektong matatapos ang mga gawain. Gayunpaman, naunawaan din niya na hindi siya o si Selena Gould ang tipo ni Yusef Zoc, ginamit lamang sila ni Yusef Zoc para gawin ang gusto niya kapalit ng mas malaking pera na hindi nila kayang gastusin. Ang kanilang relasyon ay isa na may pagpapasakop at isa ring pakinabang sa isa't isa. Ang pangunahing negosyo ng pamilya Ross ay ang industriya ng pananalapi, tulad ng kilalang Swiss Union Bank, Nash Credit Bank ng France, Citibank ng United States, HSBC ng UK, at iba pa. Ang kanilang sektor ng pagbabangko ang pinakamalaki at pinakamalawak sa mundo. At dahil sila ang may-ari ng mga bangko, sila ay napakayaman. Ang ilang pera ay ginagamit upang magbukas ng mas maraming bangko, at ang ilan ay ipinupuhunan sa iba pang mga industriya sa pananalapi pati na rin sa sektor ng enerhiya. Sandali lang, kailangan ko munang sumabad, biglang itinaas ni Alfredo Meskipon ang kanyang kamay at sinabing, elementarya lang ang pinag-aralan ko, kaya hindi ko masyadong maintindihan pero may isang bagay na hindi ko kailanman naintindihan sa loob ng maraming taon. Paano kumikita ang mga bangko? Kung magdeposito ako ng $1 at kukuha nito pagkalipas ng 1 taon, higit pa sa $1 ang ibabalik nila sa akin. Ano ang dahilan yan? Isa itong karaniwang maling kuro-kuro, putol ni Selena Gould. Maraming tao sa mga liblib na lugar, o iyong mga hindi pamilyar sa industriya, ang maaaring magtanong, pagkatapos magdeposito ng pera ang mga customer sa bangko at kumita ng interes, bakit ka pa bibigyan ng interes ng bangko? Pinoprotektahan din nila ang iyong pera. Hindi ba sila malulugi sa paggawa niyan? Sa katunayan, ang mga bangko ang pinakamalaking nangangalap ng pondo.
Kinukuha nila ang perang iodine deposito ng mga customer at ipinupuhunan ito sa ibang mga industriya, tulad ng enerhiya, kuryente, mga gamot, o maging sa mga stock at pagkain. Ginagamit nila ang mga deposito ng bilyon-bilyong customer at, sa pamamagitan ng mga operasyon sa pamumuhunan ng mga henyo sa pananalapi, mabilis nilang ginagawang mas maraming pera ang pera. Kaya napakalaki ng kanilang kita, at ang maliit na tubo na ibinibigay nila sa iyo ay walang-wala kung ikukumpara. Kaya pala ginagamit nila ang pera natin para kumita ng pera at pagkatapos ay binabayaran tayo ng interes, tama ba? Sa wakas ay naintindihan na ni Alfredo Meskipon. Ito ay legal at makatwiran. Magpatuloy ka sa pamilya Ross, seryosong tumingin si Yusuf Zoc kay Alfredo Meskipon. Bakit ka magtatanong kung hindi mo man lang naiintindihan? Tumawa lang ng malakas si Alfredo Meskipon, iniisip na hindi kailanman sinasabing matanda ang isang tao para matuto. Ito ay kaalaman para sa kanya, marahil ay maaari siyang magbukas ng bangko sa hinaharap. Tungkol naman sa aspetong pinansyal, wala nang masyadong masasabi, ibig sabihin, ang mga negosyo ng kanilang clan ay nakakalat sa buong mundo, pangunahin dahil may pera sila. Ayokong marinig kung gaano sila kay Aman, umiling si Yusuf Zoc. Kung gayon hayaan mong ipagpatuloy ko ang ilan sa kanilang mga sikreto, nag-isip si Selena Gould. Ayon sa aming mga palihim na investigasyon, may natuklasan kaming hindi kapanipaniwala ang unang pinuno ng angkan ng pamilya Ross ay hindi namatay. Alam mo, iyan ay isang tao mula sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, at ngayon ay ika-21 siglo na nangangahulugang ang kanilang pinuno ng angkan ay hindi bababa sa mahigit 200 taong gulang na. Noong una, hindi kami naniwala, pero pagkatapos ng karagdagang investigasyon, natuklasan namin na ang pamilya Ross ay may hindi mabilang na kaugnayan sa maalamat na pamilya ng mga bampira sa kanluran, ang Blood Race. Bawat miyembro ng kanilang pamilya ay sangkot sa gawaing kawanggawa, nagbibigay din sila ng mga donasyon sa mga pribadong ospital, at nagsisilbing mga miyembro ng lupon doon. Pagkatapos ay natuklasan namin na ang mga blood bank ng mga ospital ay sumisira ng ilang dugong nag-expire araw-araw, at ang dugong ito, nag-expire man o hindi, ay palihim na dinadala sa mga tahanan ng kanilang mga miyembro ng lupon, kasama ang isang taong partikular na namamahala sa gawaing ito. At higit pa rito, ang batang si Ross ay tiyak na wala pa sa kanyang mga 20 anyos. Kaya sa wakas ay napagpasyahan namin na ang pamilya Ross ay maaaring isang angkan ng mga bampira, ibig sabihin, ang maalamat na blood race. Magpatuloy ka, senadoriyas ni Yusuf Zoc kay Selena Gould na magpatuloy. Alam na niya na ang pamilya Ross ay kabilang sa blood race, ang dahilan kung bakit hindi siya sumabad ay dahil gusto niyang makita kung talagang ginagawa ng kanilang departamento ng panektik ang trabaho nito at may progreso. Mabuti na lang at tila maingat na isinagawa ang investigasyon. Kung gayon ay magpapatuloy ako sa mga miyembro ng kanilang angkan, aniya. Ang mga miyembro ng pamilya Ross na nabunyag sa ngayon ay kinabibilangan ng ama ni Roswell Ross na si Bryson Ross, ang kanyang tiyuhin na si Adriel Ross, at ang kanyang tiyahin na si Kelly Ross. Si Roswell ay tinutukoy bilang Little Ross. Ang tatlong taong ito ang kasalukuyang mga tagapamagitan sa loob ng Ross clan, na siyang nag-aayos ng lahat ng bagay. Siyempre, hindi lang itong tatlong ito ang henerasyon ng mga magulang ni Little Ross. May iba pang mga tiyuhin at tiyahin, pero ang mga taong ito ay hindi direktang kabilang sa linya ng Ross clan. Parang sa China, kung saan ang mga batang ipinanganak ng reyna at ng mga babae ay ibang-iba. Seryoso nila ang kadalisayan ng lahi, kaya karamihan sa mga iyon ay mga anak ng lolo ni Little Ross na may mga ordinaryong babae, at ang kanilang dugo ay hindi dalisay. Sa pamilya Ross, karaniwan pa rin ang pagpapakasal ng malalapit na kamag-anak. Gayunpaman, ang ina ni Little Ross ay nagmula sa ibang angkan sa pananalapi, ang pamilya Dracula, at siya ang panganay na anak na babae. Hindi pa natin lubos na nauunawaan ang mga Dracula, kaya wala pa akong masyadong masasabi tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat ng iyan, ang gusto ko talagang sabihin sa iyo ay napakaraming tao sa pamilya Ross. Sa isang henerasyon, may ilang direktang inapo sa dugo, at mas marami pa nga ang hindi. Pagdating ng henerasyon ni Little Ross, maaaring daan-daan na sila. Marami rin ang mga supling ni Little Ross. Ang ilan sa kanila ay gumagamit ng mga alias at naninirahan sa buong mundo,
Ang ilan ay sangkot sa mga gawain ng angkan, habang ang iba ay gumagawa ng mahirap at maruming trabaho. Hindi lahat ng nasa kanilang angkan ay may marangal na katayuan. Sa susunod na henerasyon, ang mga hindi direktang kadugo ay natural na naaalis at nagiging hindi na makikilala sa mga ordinaryong tao, bukod pa rito, nabubuhay sila ng napakaikli. Kaya kung sisirain ko lang ang tatlong pangunahing miyembro ng pamilya Ross at pagkatapos ay si Little Ross, magugulo ang kanilang angkan, tama ba? Nakangiting tanong ni Yusuf Zop. Hindi naman ganoon. Hindi ba't sinabi ko na kanina na ang pinuno ng kanilang angkan, ang una, ay hindi pa patay. Marami sa kanila ang hindi pa patay. Iniiwasan nila ang paningin ng publiko. Kaya ang pagpatay ng ilan ay hindi makakaapekto sa kanilang angkan, at ang angkan ay hindi magugulo, paliwanag niya. Bukod pa rito, batay sa ating nalalaman, sila ay napakalakas at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan. Marahil ay kaya rin nilang gamutin ang iba't ibang sakit, tulad mo, paalala ni Selena Gould. Nako, nakakalito naman ito. Totoo ba ang alinman sa mga ito, kagandahan? Mga vampira, ang lahi ng dugo. Napanood natin yung pelikulang Twilight, ilang araw na ang nakalipas, di ba? Tungkol yan sa mga vampira, di ba? Totoo ba sila? Malakas na bulalas ni Alfredo Meskipon, palaging isang karakter. Tungkol sa mga pelikulang vampira, malamang na kumita ang kanluran ng hindi bababa sa 100. Ang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa sining, kaya kung umiiral man sila o wala ay para sa iyo na isaalang-alang. Gayunpaman, gusto ko ang salitang kagandahan, tatanggapin ko ang imbitasyon para sa inuman ngayong gabi. Sagot ni Selena Gould na may mapang-akit na tingin. Akin ang lahat ng karangalan, akin ang lahat ng karangalan. Mabilis na bumalik sa pagiging maginoo si Alfredo Meskipon. Kuya, kailangan mo ba ng tulong namin? Mayroon na kaming halos 200 katao ngayon, at mayroon kaming mga kagamitan para sa dagat, lupa, at himpapawid. Kung makalusot tayo sa lungsod ng kanilang angkan, maaari tayong magdulot ng isang mapaminsalang suntok, wika ni Luciano, laging maikli, malamig, at tinatrato ang lahat na parang kaaway. Hindi na kailangan, nakangiting sabi ni Yusuf Zok habang nakatingin kay Luciano. Hindi niya kailanman intensyon na gumanap ng mahalagang papel ang nilikha ni Luciano at ng ilan pang iba, ang Angel Mercenary. Gusto lang magsaya nina Luciano at Alfredo Meskipon, kaya binigyan niya sila ng pera para magsaya. Ang talagang gusto niya ay maging masaya si Luciano, gawin ang gusto niya nang hindi nababahala tungkol sa pera. Hiniling niya na sana'y maging ganap itong malaya. Dahil minsan na niyang nawalan ng 8 taon ng kalayaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 618 muling pagkikita ni Pure Ross. Makakatanggap si Yusuf Zok ng tawag mula kay Ross Trujillo araw-araw bandang 2:00 ng madaling araw. Dahil sa pagkakaiba ng time zone, wala siyang pakialam kung tulog si Yusuf o hindi, siguradong wala naman, kaya siguradong tatawag siya ng 2:00 ng madaling araw. Para magbigay ng mga update tungkol sa Dragon Gate Passage. Nitong mga nakaraang araw, aktibo pa rin ang Dragon Gate, at patuloy na pumapasok ang mga tao mula sa mundo ng martial arts, tulad ng mga eksperto sa paghahanap ng katotohanan o mga Grandmaster. Ang mga individual na ito ay nagsimula na sa landas ng cultivation, na ginagawa silang mas makapangyarihan, kaya natural lang na sila ang sumubok. Hindi rin pinigilan ng Dragon Group ang sinuman, kung mayroon kang Dragon Gate Order, malaya kang makapasok. Habang dumarami ang mga martial artist na umalis, lalong tumahimik ang mundo. Noong ika-5 gabi ng paninirahan ni Yusuf sa isla, 4 o 5 oras bago mag-2 nanograms madaling araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ross Trujillo. Kung ikukwenta ang oras, mga 2:00 o 3:00 na siguro ng madaling araw pa uwi, di ba? Anong nangyari? Agad na kinuha ni Yusuf ang telepono at nagtanong. Ngayon lang, 3 tao ang sumugod, pinatay ang mga bantay, at pinabagsak ang isa sa ating katotohanan pananaw. Same time na wika ni Ross. Sige, tumango at nagudyok si Yusuf. Mayroon kaming mga kagamitan sa pagmamatsyag sa labas, kaya nakita ko sina Tyler Nash at Ty Meskipon, sinusuri namin ang pagkakakilanlan ng pangatlo. Pumasok na sila. Huminga ng malalim si Yusuf.
Matagal na niyang hinihintay ang muling pagpapakita nina Tyler Nash at Ty Meskipon. Sa kasamaang palad, mahigit isang taon na silang hindi nagpapakita, at ngayon ay napunta na sila sa Dragon Gate Passage. Pumasok na sila, huminga ng malalim si Ross. Sige, hayaan mo na sila. Nakuha ko na, huminga rin ng malalim si Yusef. Mas makabubuti para sa mga taong ito na umalis, nangangahulugan ito ng mas kaunting pag-aalala para sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi na muling nakatulog si Yusef at sa halip ay bumangon at naglakad papunta sa rooftop. Umalis si Maurice Singleton, gayon din sina Luciano at Alfredo Meskipon. Sumama sa kanila sina Elena at Selena Gould. Plano sana ni Yusef na sumakay ng eroplano kinabukasan ng hapon patungong Florida State sa Estados Unidos, dahil nakatira sa Florida ang isang miyembro ng pamilya Ross, ang ama ni Pierre Ross. Kinailangang ayusin ang usapin ni Pierre Ross upang ang tanging alalahanin niya sa hinaharap ay ang Japan. Kaya, kailangan niyang bumisita roon ng isa pang beses, bisitahin si Inako, at alagaan ang ama nito. Kung gayon, ang mundo ay magiging mapayapa, at tunay na masisimulan niyang masiyahan sa buhay. Kung tungkol naman sa Dragon Gate, sa totoo lang ay wala siyang planong pumunta roon ngayon. Marahil makalipas ang 100 taon, nang pumanaw ang kanyang ama, tumanda ang kanyang kapatid na babae, at mapayapang hamimlay ang kanyang mga asawa, at kung hindi pa talaga siya patay noon, maaari niya itong pag-isipang tuklasin, ngunit dahil kasama ang kanyang pamilya, hindi siya maglalakbay ng malayo. Kuwait. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang huling pagkain kasama ang 2 Pranses na chef, sumakay si Yusef sa helikopter at dumiretso patungong Rio de Janeiro. Kahit nagpabook siya ng flight papuntang Jacksonville, sa Florida State, hindi sumakay si Yusef sa check-in gate kundi nagkunwaring invisible at hindi dumaan sa security check-in. Sa pagkakataong ito, hindi na rin siya pumunta sa luggage hold, dahil tila ang kakayahan niyang maging invisible ay maaari nang tumagal ng halos 30 oras. Kaya hanggat may bakanteng upuan sa cabin, uupo siya kung kinakailangan. Maayos ang takbo ng eroplano, at si Yusef ay naupo sa likuran, ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga at iniisip din kung paano haharapin ang pamilya Ross pagdating. Ilang beses nang naging kontra sa kanya si Pierre Ross, nagpadala pa nga siya ng mga tao para dukutin ang kanyang kapatid na babae. Ang taong iyon ay lubhang mapanganib at hindi mapapatawad, kaya dapat mamatay si Pierre Ross. Kung kailangan bang mamatay ang buong pamilya Ross, depende iyon sa mga pangyayari. Masyadong malaki ang pamilya Ross, kontrolado nila ang mga bangko, at tila lahat ng pera niya ay nakadeposito sa bangko ng kanilang clan. Kaya kung i-freeze nila ang mga account niya, wala nang lugar na mapagsasampahan ng kaso. Hindi kapanipaniwala ang senaryong ito, kaya kinailangang isaalang-alang ni Yusef ang isang komprehensibong estratehiya. Bukod pa rito, sila ay mga shareholder ng HSBC at malamang ay mga malalaki pa nga, habang siya ay isang minor shareholder lamang. Kaya naman, malamang alam na ng pamilya Ross ang lahat tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, hahanapin muna niya si Munting Roswell at, pagkatapos mapatay si Munting Roswell, sa kanya kakausapin si Malaking Roswell. Kung hindi sila magkasundo, magsisimula siya sa malalaki at papatayin ang lahat, nang walang pinapatawad. Lumapag ang eroplano sa Jacksonville, isang lungsod na may malaking populasyon ng mga puti at maraming tao. Ang Estados Unidos ay may malawak na teritoryo, na may mahigit 50 kabisera ng estado, masasabi mong ang lupain ay kakaunti ang populasyon. Maraming lugar na may mahahabang highway at ilang lamang, tulad ng sa estado ng Florida, kung saan hindi kalakihan ang mga lungsod at maaari kang magmaneho ng daan-daang milya nang hindi nakikita ang isang bayan. Gayunpaman, kailangang aminin na ang kanilang mga kalsada ay talagang mahusay ang pagkakagawa, hindi tulad noong sa aming bayan, kung saan ang mga ito ay nasisira at kailangang ayusin taon-taon. Pagkalabas ng paliparan, lumipad si Yusef Zoc sa himpapawid at nagsimulang maghanap mula sa isang direksyon, inaalala ang amoy ng mga vampira, upang makilala niya ito. Di nagtagal, habang ang kanyang telekinesis ay dumaan sa ilang blok ng sunod-sunod, natuklasan niya, sa kanyang lubos na pagkatanto, na napakaraming tao ang may dalang amoy ng lahi ng dugo, mga lalaki at babae, nakatira o nagtatrabaho sa araw, hindi lamang naglalakad sa gabi. Siyempre,
Ang mga miyembro ng blood race na ito ay tiyak na may maruruming lahi, malamang na mayroon lamang silang isang kapat o isang walo, o kahit isang 16 na bahagi ng dugo ng blood race, kaunting amoy lamang ng blood race. Ipinagpatuloy ni Yusuf Zoc ang kanyang paghahanap at hindi sinasadyang nakita niya ang isang kakilala. Si Pierre Ross, ang miyembro ng blood race na labis niyang pinahirapan, ay naroon din sa lungsod na ito. Ang taong ito ay dapat na mula sa mas purong lahi, ngunit malinaw din na hindi direktang may lahi. Malaki ang pagkakaiba ng purong bloodline at half-bloodline. Sa mga sandaling iyon, si Pierre Ross ay nakaupong mag-isa sa isang bakanteng bar, umiinom, mukhang pagod na para bang tumanda siya ng husto. Bumaba si Yusuf Zoc, itinulak ang pinto, at pumasok, at automatikong nakita siya. Pasensya na, nagkukunwari kaming sarado sa araw, walang serbisyo, si Pierre Ross, nang hindi lumilingon, ay nagpatuloy sa pag-inom at nagsalita. Sa tingin ko may utang ka sa akin na inumin. Lumapit sa kanya si Yusuf Zoc at naupo. Nagulat si Pierre Ross, boses iyon ng Diablo. Paano niya naririnig ang boses ng demonyo rito? Medyo nalasing na siya, agad siyang nahimasmasan at saka tumitig sa takot, walang tigil na nanginginig ang buong katawan niya. Isa itong Diablo, ang taong ito ay isang Diablo na isinugo ni Satanas, at dahil sa mismong Diablo na ito kaya siya napunta sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hindi, bakit ka nandito? Biglang natigil ang sigaw ni Pierre nang biglang nanginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay natunaw at naging ulap ng itim na hamog na naglabas ng isang tili habang mabilis na tinangka nitong tumakas. Bumalik ka, sabi ni Yusuf Zoc nang may bahagyang ngiti. Sa isang mabilis na galaw, inabot niya ang kanyang kamay sa itim na ambon at nahuli ang isang higanteng paniki, halos 1 metro ang haba, na may ulo ng tao. Mahigpit itong hinawakan sa kanyang kamay. So ito pala ang tunay mong anyo. Tama si Elijah Birch, isa kang demonyong kanluranin. Malamig na ngumisi si Yusuf Zoc, gusto mo bang mamatay, o ibili mo ako ng maiinom? Gugugo, napalunok ng malalim si Pierre Ross, pagkatapos ay nagbago at nagiba ang anyo ng kanyang katawan, bumalik sa anyong tao. Tunay na mahimalang ang mga miyembro ng blood race ay kayang maging mga lumilipad na paniki, kaya nilang tubuan ng mga paa na may pakpak. Kagalang-galang na G. Zoc, maligayang pagdating sa Estados Unidos, maligayang pagdating sa Florida. Ang iyong matalik na kaibigan, si Pierre Ross, ay bumabati. Ang nilalang na ito, nang bumalik sa anyong tao, ay muling nagpakita ng magalang, na parang isang matandang Ginoo. Nandito ako para uminom, saan nanggagaling ang mga kalokohang ito? Malamig na singgal ni Yusuf Zoc. Oo. Agad na pumunta si Pierre sa likod ng bar, kumuha ng isang bote ng alak, nagsali ng kalahating baso para kay Yusuf Zoc at kalahati para sa kanyang sarili. Kagalang-galang na Ginoo, lubos akong natutuwa na makita kayong muli. Inubos ni Yusuf Zoc ang baso sa isang lagok, pagkatapos ay ngumiti at nagsabi, si Little Roswell, o si Roswell Ross, nasaan siya? Hindi ko alam, pinalayas ako sa angkan. Lahat ng pag-aari ko ngayon ay nakatali sa sira-sirang rehas na ito. Dahil sa pagkabigo ng huling misyon, nahiwalay ako sa pamilya Ross. Pasensya na talaga, hindi ko alam kung nasaan siyang Master Will. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 619 ang katapatan ni Phil. Napatapon ka na ba? Hindi napigilan ni Yusuf Zoc na itaas ang kanyang mga kilay. Ipinatapon ang Count Pierre dahil lang sa isang nabigong misyon. Hindi naman talaga ipinatapon, sabi ni Pierre na may mapait na ngiti. Kung tawagin ako ng angkan, kailangan ko pa ring maglingkod, walang laban na pinapayagan. Walang karapatang pantao, di ba? Hindi ba ninyo pinahahalagahan ang mga karapatang pantao, mga Amerikano? Napaka-inhumane nito. Inihayag ni Yusuf Zoc ang kanyang galit para kay Pierre. Mahal na Ginoo, tama po kayo, sabi ni Pierre na nakaramdam ng pagkakamali. Bilang isang hindi direktang inapo, sa angkan, isa lamang akong tauhan na sumusunod sa utos ng aking mga amo, na laging nangangailangan ng pabor. Nakakapagod ang buhay ko, nawalan na ng mga bahagi ang pamilya ko, at tingnan mo ang kapangyarihan ko, nabawasan na ito sa kapangyarihan ng isang Viscount, hindi na isang Count. Pwede bang i-demote ang titulo mo? Paano nangyari iyon? Tanong ni Yusuf Zoc na may pagtataka.
Parusa ito ng family head, inubos nila ang kalahati ng bloodline ng blood race ko, kaya automatikong nababawasan ang ranggo ko. Sobrang hina ko ngayon. Dahil ganoon nga, dapat tayong magsanib puwersa. Tulungan mo ako, tutulungan din kita, at pagkatapos ay pabagsakin natin si Roswell Ross, pabagsakin ang iyong padre de pamilya, at itutulak kita sa tuktok. Kumusta naman iyon? Walang silbi, walang masama sa'yo, Ginoo, pero para umangat ang blood races sa ranggo, ang mahalaga ay ang kadalisayan ng kanilang lahi, sabi ni Pierre habang umiiling. Kung gayon, huhulihin ko na lang ang padre de pamilya mo at hahayaan mo siyang patayin. Pagkatapos niyan, ikaw na ang mamumuno at magtutulungan tayo, pang-aakit ni Yusuf Zok sa kanya. Wala pa ring silbi. Kahit pa maubos ko ang dugo ng pinuno ng pamilya, hinding-hindi ako maaaring maging direktang inapo. Likas ito. Tanging ang mga direktang inapo lamang ang makakapag-alis sa atin ng kapangyarihan, at wala tayong kapangyarihang gumanti. Napakapang-aapi naman yan, sabi ni Yusuf Zok, habang nakatingin kay Pierre ng may awa. Ginoo, hangang-hanga po ako sa inyo. Muling itinaas ni Pierre ang kanyang baso upang itapat ang mga baso kay Yusuf Zok. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ng pagkatalo, na nagpapakita ng kanyang kasalukuyang kawalan ng pag-asa. Ito ang kasunduan, kung gagawa ka ng pabor sa akin, at saka mamumuhunan ako ng $100 milyong ng US sa bar mo. Mula ngayon, samahan mo na ako, okay? Biglang sabi ni Yusuf Zok. Ano? $100 milyong ng US. Narinig ang mga salita ni Yusuf Zok, napasigaw si Pierre sa gulat. Masyado siyang mahirap para mapanatili ang pamantayan, na malapit ng bumagsak. Kamakailan lamang, ang kanyang hapunan ay binubuo ng pag-inom ng dugo ng baka at baboy mula sa isang bukid sa mga suburb. Lubha siyang nangangailangan ng pera. Tama, hindi naman ako nagkukulang ng pera. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon, at magkikita pa tayo, sabi ni Yusuf Zok habang nagkibit-balikat. Kung gayon Ginoo, ano ang kailangan ninyong gawin ko? Nasa sabik na tanong ni Pierre. Una, hanapin mo at alamin mo kung nasaan si batang Roswell Ross, pagkatapos ay alamin mo kung nasaan si Bryson Ross sa ngayon, at kung ilan ang tao sa angkan, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zok. Oo naman, hindi naman mahirap yan. Aalamin ko agad, pero Ginoo, yung ipinangako mong US dollars. Ako ay isang lalaking tumutupad sa aking salita. Pagbalik mo, ipapatransfer ko sa iyo ang pera, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zok. Mabuti, kung gayon Ginoo, hintayin niyo po ako sa itaas, hindi ligtas ang lugar na ito. Magalang na sinamahan ni Pierre si Yusuf Zok papunta sa isang silid sa itaas na tila kanyang tinitirhan, puno ng kalat at punong-puno ng mga walang laman na bote at mga natirang pagkain na naubos na sa mesa. Matapos ang isang ngiting humihingi ng paumanhin, nagmamadaling bumaba si Pierre. Sinundan siya ng telekinesis ni Yusuf Zok para tingnan kung may ibibigay siyang impormasyon. Lumabas si Pierre ng bar, nilock ang pinto mula sa labas, at pumara ng taxi. Pagkalipas ng halos 10 minuto, ibinaba siya ng taxi sa isang eskinita sa likod na naglalaman ng isang sira-sirang 2 palapag na gusali. Hindi ginamit ng Pierre ang pangunahing pasukan kundi dumiretso sa ikalawang palapag, pagkatapos ay pumasok sa unang palapag mula roon. Sa loob ng unang palapag, napuno ng asol na usok ang hangin, at sa sofa, isang lalaki at isang babae ang magkayakap. Maislan ang balat ng lalaki, at puno naman ng mga tato ang babae. Sa mesa sa harap nila ay may iba't ibang kagamitan para sa paggamit ng droga. Malinaw na ang 2 adik ay nagpakasasa at ngayon ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Pagdating ni Pierre sa sofa, nandoon pa rin ang magkasintahan, walang pakialam sa mundo. Sa galit ni Pierre, kumuha siya ng bote at binato ito sa ulo ng lalaki. Natigilan sandali ang lalaki, at napasigaw naman ang babae. Gayunpaman, pagkatapos ng sigaw, kapwa nila nakilala si Pierre, at ang babae ay humiwalay sa pagkakahawak sa lalaki at agad na kumapit kay Pierre. Mariing itinulak ni Pierre ang babae, saka tinapakan ang maislan at malambot na leeg ng Caucasian at sinabing, Thor, tanong ko sa iyo, nasaan na ang batang Panginoon ngayon? Ang batang Panginoon, sino ang dapat kong tanungin kung ako ang tatanungin mo? Isa pa, ano ang kailangan mo sa batang Panginoon? Huwag mong kalimutan ang kasalukuyan mong kalagayan. Kung gayon,
Mas mabuting itanong mo kung nasaan ang batang Panginoon, kung hindi ay huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging magalang. Mas lalong idiniin ni Pierre ang leeg ng lalaki. Sige, sige, baliw ka, nababaliw ka na. Nagmamakaawa si Thor, saka kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Maya-maya pa, ibinaba ni Thor ang telepono at sinabing, magtanong ka sa Extreme Club, madalas pumunta roon ang young master nitong mga nakaraang araw. Malamig na single ni Pierre at saka tumalikod at umalis. Sa sandaling ito, si Yusuf Zok ay nasa mataas na lugar sa kalangitan, nang makita ang mga kilos ni Pierre, tuluyan niyang binitawan ang kanyang mga alalahanin. Mukhang kinasusuklaman ni Pierre ang angkan at gusto rin niyang makuha ang sarili niyang $1,000,000, kaya time niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Sumakay si Pierre sa isa pang taxi at pumunta sa Extreme Club. Ang Extreme Club ay isang samahang binuo ng isang grupo ng mga taong humahamon sa mga limitasyon ng tao, puno ng mga baliw na naglakbay sa buong mundo at hinamon ang lahat ng uri ng sukdulang kakayahan ng tao. Isa si Pierre Ross sa mga miyembro ng Extreme Club. Pumasok si Pierre sa Extreme Club, ngunit si Yusuf Zok, na lumulutang sa itaas, ay hindi nakita ang mga bakas ni Pierre Ross sa loob ng club. Nagtanong si Pierre sa ilang tao ngunit wala silang nakuhang resulta. Nang paalis na sana siya ng club ng malungkot, may ilang tao na pumihil sa kanya at bamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Tuwang-tuwa si Pierre, sinundan ang mga taong ito pabalik sa itaas at pagkatapos ay pumasok sa isang indoor gym. Kasabay ng isang putok, pagpasok pa lang ni Pierre sa gym, isang malaking discus ang tumama sa mukha niya, na agad siyang pinalipad. Ang kanyang punong-punong ngipin sa harap ay nabunot lahat at ang kanyang mukha ay naging pilipit at nabagok. Pagkatapos, isang barbell ang lumipad papunta sa kanya, tumama sa kanyang katawan, isang higanteng bowl ang tingga ang tumama sa kanyang dibdib, at ilang figure na naging itim na ambon ang sumugod sa kanya, marahas na kumagat, iniinom ang kanyang dugo. Nakita pa niya ang unti-unting pagmumutla ng kutis ni Pierre, nawalan ng napakaraming dugo. Ang mga taong ito ang talagang nagtangkang pumatay sa kanya. Nagulat si Yusuf Zok sa sitwasyong ito at dali-daling bumaba. Kasabay ng isang boom, nang basagin niya ang bintana gamit ang isang palad, lumipad na palabas ang purple light sword. Habang kumukurap-kurap ang liwanag ng espada, ang mga sumusunggab kay Pierre ay agad ding bumagsak sa lupa. Dahil sa takot na baka muling magising ang mga taong ito na sumisipsip ng dugo, ginamit din ni Yusuf Zok ang kanyang espada upang basagin ang kanilang mga ulo. Si Pierre, umiikot ang mga mata at dumura ng dugo, ay nanginig sa buong katawan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang kamalayan. Kaya naman, lalong nagningning ang kanyang mga mata at tumingin siya kay Yusuf Zok para humingi ng tulong. Wala na siyang natitirang lakas. Ang pagiging nawalan ng dugo ng sarili niyang uri ang pinakamalalang nakamamatay, hindi lamang dahil sa virus, kundi dahil din sa ito ang lubos na nakakaubos ng kanilang sigla. Ang iba na umiinom ng kanyang dugo ay talagang nag-alis sa kanya ng sigla upang palakasin ang kanilang mga sarili. Sampain si Yusuf Zok, dahil masipag ka sa pagtatrabaho, bibigyan na kita ng pahinga. Huwag kang gumalaw. Iniunat ni Yusuf Zok ang kanyang daliri at tumulo ang isang patak ng lilang likido sa bibig ni Pierre. Ang himala ay naganap ilang segundo ang lumipas. Habang mabilis na natutunaw ang patak ng lilang likido sa bibig ni Pierre, ang kanyang katawan ay lumikha ng mga tunog ng pagputok, namamagana parang lobo. At hindi lang iyon, nagsimula siyang magwisik ng dugo, una ay itim, pagkatapos ay pula, at sa wakas, matapos magbuga ng asol na dugo, dumaloy ang mga guhit ng gininto ang dugo habang mabilis na gumagaling ang kanyang katawan. Namimilipit ang buong katawan niya, nagbibitak-bitik ang mga buto, lumalaki ang tangkad niya, lumalakas ang mga buto, nagiging kulay asol ang mga mata niya, at humahaba ang mga ngipin niya na parang aso. Pagkalipas ng 3 minuto, naramdaman ni Yusuf Zok ang malakas na paghinga ni Pierre, gumaling na ang lahat ng kanyang mga pinsala, at ang kanyang mga pangil ay 10 sentimetro ang haba. Ang pinakakakaiba ay biglang nakaramdam si Yusuf Zok ng sensasyon na may koneksyon sa dugo kay Pierre. Ang 7 kwintas ng dugo sa kanyang isipan ay tila humihinga kasabay ng tibok ng puso ni Pierre, isang napakagandang pakiramdam, na para bang konektado siya sa kanyang sarili. Kagalang-galang na Panginoon, si Pierre Ross ay handang maglingkod sa inyo. Si Pierre, gamit ang kanyang pahabang pangil,
ay nagpatira pa, pagkatapos ay hinalikan ang sapatos ni Yusufzok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 620 ang paraan para kontrolin ang lahi ng dugo. Pierce, anong nangyari? May kakaiba na naramdaman si Yusufzok, na parang ang mga blood beads ay konektado sa kaluluwa ni Pierce. Kagalang-galang na Panginoon, natanggap na ni Pierce ang iyong dugo at umakyat sa ranggo ng isang prinsipe, nalampasan pa nga ang isang prinsipe sa hindi malamang antas ng kapangyarihan. Nagsanib na ang kaluluwa ni Pierce at ang kaluluwa ng Panginoon. Hinalikan pa rin ni Pierce ang sapatos ni Yusufzok, na para bang tunay na naging alipin niya ito. Soul Fusion. Pinaikit ni Yusufzok ang kanyang mga mata, anong ibig sabihin nito? Hindi alam ni Pierce, pero ang kaluluwa ni Pierce ay tanging imahe ng Panginoon lamang, na handang ibigay ang lahat para sa Panginoon, kasama na ang buhay. Sandali lang, putol ni Yusufzok, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari. 2 beses siyang naglakad paikot, pagkatapos ay biglang sumisid sa kaibuturan ng isip ni Pierce gamit ang telekinesis. Sa isang iglap, nakita ni Yusufzok ang isang lilang patak na walang tigil na umiikot sa kaluluwa ni Pierce. Tunay nga, iyon ang sarili niyang lilang patak, ngunit tila nag-mutate ito, hindi lamang mas malaki kundi umiikot, humihinga, at pumipintig din sa kaluluwa ni Pierce. Anong nangyayari? Tumingin si Yusufzok kay Pierce, na nawala ang kamalayan sa sarili, blank ang mga mata. Bawiin ko na ba? Sa isang pitik ng kanyang daliri, itinoon ni Yusufzok ang kanyang isip, at ang lilang patak sa kaibuturan ni Pierce ay nagsimulang dumagsa na parang sinusubukang lumabas sa kanyang kaluluwa. Hindi, Panginoon. Sa wakas ay napasigaw ang naguguluhang si Pierce, umaagos ang dugo mula sa lahat ng kanyang butas, ang kanyang katawan ay nagsasalsal ng dugo, lumiliit, at ang kanyang puwersa ng buhay ay humihina. Shit, tumigil ka. Agad na binawi ni Yusufzok ang kanyang iniisip. Bumagsak sa lupa si Pierce kasabay ng mabibigat na paghinga, habang nagmamakaawang nakatingin kay Yusufzok. Kaya ko bang kontrolin ang buhay at kamatayan mo? Kung ang lila kong patak ay matanggal sa iyong katawan, ang iyong kaluluwa ay malalanta, at ang iyong buhay ay magwawakas. Bulalas ni Yusufzok sa gulat. Ganoon nga, Ginoo. Napabuntong hininga si Pierce. At ang lila kong patak ay kayang iangat ka mula sa pagiging Viscount ng direkta tungo sa pagiging prinsipe o kahit na mas mataas pa sa antas ng prinsipe. Ano ang nakahihigit sa isang prinsipe? Giit ni Yusufzok. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Pierce, matagal ng panahon ang nakalipas, ang alamat ay nasa itaas ng prinsipe ay isang matanda, at sa itaas ng matanda ay isang Panginoon. Ngunit ito ay alamat lamang dahil sa loob ng maraming taon, gaya ng naitala ng kasaysayan, kung pag-uusapan ang tradisyon ng dugo, ang pinakamalakas ay tanging ang mga prinsipe lamang. Kaya kung mas malakas na ako ngayon kaysa sa isang prinsipe, malamang isa na akong elder o lord isa itong maalamat na antas. At ngayon, ang dugo ko ay naging ginintuan, isang kataas-taasang pag-iral. Guro, ikaw pala, ikaw si Cain, ang pinakaginagalang na Panginoon ng lahi ng dugo. Nais ni Pierce na matapat na sumunod sa iyo habang buhay. Tumigil ka na nga, hanapin mo na lang ang batang Roswell, at saka mo siya patayin. Gusto kong makita ang ulo niya, naiinip na ikinumpas ni Yusufzok ang kanyang kamay, ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang natutuwa. Dahil kung ang kanyang lilang patak ay kayang bigyang kapangyarihan ang lahi ng dugo at gawing alipin ang mga lahi ng dugo, kung gayon, hindi ba't mapapasa kanya ang mga makapangyarihang kakampi at walang katapusang kayamanan? Hindi mapigil ang bumilis ang tibok ng puso ni Yusufzok. Posible ito. Kung ang blood race ang magiging haligi niya, tunay na magiging kanya ang Earth. Oo, patayin mo ang batang Roswell. Huwag mong hawakan ang iba, malamig na utos ni Yusufzok. Ayon sa nais mo, kagalang-galang na Panginoon. Magalang na tumayo si Pierce, huminga ng malalim ng 3 beses, at bumalik sa normal ang kanyang katawan, mas lalong lumakas ang kanyang kakayahang magpagaling sa sarili. Guro, hihintayin niyo po ako rito, o magkikita tayo ulit sa bar. Maghihintay ako rito para sa iyo. Kung wala ang batang Roswell sa lungsod na ito, bumalik ka, at sasalakayin natin ang kuta ng Rose Clan. Opo, aking kagalang-galang na Panginoon,
Gustong-gusto ito ni Pyr, ipinakita ni Pyr ang isang aura ng pagkauhaw sa dugo at pananabik. Siya ay ipinatapon, at ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na higit pa sa isang prinsipe na katulad niya. Pagbalik niya sa kanyang angkan, handa na siyang walisin ang lahat, at maaari na siyang maging leader ng angkan. Siyempre, lahat ng ito ay nakadepende sa pagpayag ni Yusuf Zok na gawin ito. Kung hindi siya pinapayagan, hindi siya maaaring umupo sa posisyong iyon. Hindi niya alam kung paano iyon nagawa ni Yusuf Zok, kung bakit niya ito tinulungang umangat sa ganoong kalakas na lakas, at gayunpaman, wala siyang hinanakit dito. Pakiramdam pa nga niya ay kontrolado niya ang buhay niya. Ito ay isang kahanga-hanga ngunit magkasalungat na sensasyon. Nagbagong anyo si Pyr at naging isang higanteng gininto ang paniki at lumipad palabas, naglaho sa itaas ng lungsod sa isang kisap mata. Tahimik na nakatayo si Yusuf Zok sa bintana, naghihintay. Pagkalipas ng halos kalahating oras, bumalik si Pyr, may hawak na babae sa kanyang kamay. Ang babaeng ito ay mula sa blood races, na may purong lahi pa. Nang inig siya na parang takot na sisiw, tila hindi man lang kayang tumayo sa harapan ni Pyr. Guro, ang babaeng ito ang mahal ni Roswell Ross. Ayon sa kanya, wala sa Estados Unidos ang batang si Bryson kundi nasa France, inihagis ni Pyr ang babae sa paanan ni Yusuf Zok. Ang babae ay likas na kaakit-akit, posibleng dahil sa kanyang lahi, maganda, mislan, at may walang kapantay na kagandahan at kadakilaan. So, may kabit pala ang batang si Bryson. Galing siya sa blood race, di ba? Lumingon si Yusuf Zok sa babae, sabay sabi. Anak siya ng tiyahin niya, kilala sa aming angkan bilang kadugo sa ikalawang henerasyon, at pangatlo sa aming hanay ng mga tauhan. Patayin mo siya, biglang malamig na sabi ni Yusuf Zok. Hindi, pakiusap, huwag, Panginoong Pyr, sigaw ng babae, ngunit parang wala siyang kahit katiting na lakas, hindi man lang makatayo. Kasabay ng isang mapang asar ng ngiti, hinawakan ni Pyr ang babae gamit ang isang kamay, at ang kanyang dalawang pangil ay mabilis na naging mga pangil, mas mahaba pa sa mga daliri, na tumutusok ng malalim sa mga ugat ng leeg ng babae. Zits! Sa isang malalim na paghinga lamang, mabilis na nanghina ang katawan ng babae, at sa ilang paghinga lamang, siya ay naging isang mamaya na bangkay, katulad ng isa na natuyo ng maraming taon. Mapahamak ka, tinatawag ka ni Satanas. Sa marahang pagpisil ni Pyr, ang babae ay agad na naging isang tumpok ng itim na abo. Ha! Matapos masaksihan ang buong eksena, hindi napigilan ni Yusuf Zok ang paghinga ng malalim. Ang paraan ng pagpatay ng blood race ay tunay na malisyoso, wala itong iniwang kahit isang bangkay. Halika, dalhin mo ako kay Bryson Ross. Pero simula ngayon, kasama na kita. Sumama ka sa akin papuntang China, ano kaya iyon? Ito ang pinakamalaking karangalan para kay Pyr. Magalang na tugon ni Pyr. Haha, sige. Ikaw ang mangganguna, tatambay ako sayo habang lumilipad tayo. Turo ni Yusuf Zok sa bintana. Oo, walang pag-aalinlangan, umiling si Pyr at muling naging isang higanteng gininto ang paniki, habang si Yusuf Zok ay marahang umapak sa likod ni Pyr. Mabilis na lumipad ang dalawa patawid ng lungsod, patungo sa labas ng lungsod. Sa labas ay isang napakalaking sinaunang kastilyo na itinayo noong pagtatapos ng ika-17 siglo. Ang lugar na ito ay angkutan ng kakilakilabot na Ross clan, na puno rin ng mga kakilakilabot na individual. Dumating si Yusuf Zok, dumausda sa ibabaw ng kastilyo sakay ng gininto ang paniki.